Tatagal, tayo po ibabasa na ng kasulatan bago tayo manalangin sumaglit. Dito po sa napakabilis na oras. Hebrews chapter 11 verses 1 hanggang 3. Sa aklat po ng Hebreo, unang talata hanggang 3, kabanata 11, mga kapatid. Chapter 11 verse 1 to 3. Sabi sa English, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good report." So, para tayo magkaroon, mga kapatid, ng magandang report, yan ay babalik lagi sa salita, sa pananampalataya sa ating Panginoon. 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi ngayon, ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Napakaganda ng scripture, mga kapatid. Isa pa, bago tayo manalangin, sa Galatia, mga kapatid, chapter 2, verse 20. 2 Galatians, chapter 2, verse 20, mga kapatid. Sabi sa English, "I am crucified with Christ, Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And after life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, na ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayong manalangin. Mapagpalang Diyos na may-ari sa aming buhay, dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na nagladlad ng langit at lupa, may akda sa aming pananampalataya. Mahabaging Diyos, mabiyaya sa amin. Kami nagpapasalamat sa umagang ito, Lord, sa pribilehiyong ito, O Diyos, na muli kami magkakasama ayon, Lord, sa biyaya, Panginoon, na ginawad mo sa amin. At narito kami, Lord, sa tabiro, O Diyos, sa likuran ng iyong mga salita, na umaasa kami na Ikaw, Panginoon, ang siyang pumarito sa aming kalagitnaan. Himayin, Panginoon, pagputol-putulin ng mga scripture na ito upang higit namin, Lord, na makilala ang Panginoon ang aming sarili. Makilala ka, kami mapakanin, Lord, sa iyong mga salita. Ito'y magbunsod ng buhay sa amin, mapatid ang aming uhaw, ang aming gutom, Lord, sa iyong salita. Dahil ang scripture din naman, Panginoon, ang naghayag na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa bawat tinapay, Panginoon, na nakita namin sa sanlibutan ito, nakikita ng aming mga mata, kundi ang tao ay nabubuhay sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya dalangin namin, buksan mo, Lord, ang lahat ng maaring daanan ng iyong mga salita at kami pakanin, tanggalin mo ang anumang bara, alisin mo ang bawat kabigatan, maiset aside ito, O Diyos. At Ikaw, Lord, ang siyang aming makita, maramdaman, Panginoon, ang aming ika-6 na pandama, Panginoon, dahil yan ang tunay na realidad namin, Panginoon, bilang isang mananampalataya sa iyo, ang makita ka, Panginoon, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Bless this word, bless everyone, aming mga pakinig, ang labig ng iyong malit na lingkod. Hawiin mo, Lord, ang gawa ng kaaway sa aming paligid, at aming, Lord, ikandak ang aming sarili, Lord, sa loob, Panginoon, ng bahay dalanginan na ito, O Diyos, na naayon, Panginoon, sa karapat-dapat. Pagkat Ikaw, Panginoon, ay nagbigay sa amin, O Diyos, ng iyong mga pamantayan, nang sa ganun na yung lahat ng aming ginagawa ay maging kaluburan lamang, Panginoon, sa iyo. Muli, Lord, maraming salamat. Kinukumit namin ang buong service, mga prayer requests, mga panalangin, hindi nila masambit. Kilala mo sila, Ama, alam mo ang laman ng kanilang puso, at nawa, tugunin mo sila, Lord, sa pangangaral po ng salitang ito. Muli, O Diyos, kinukumit namin ang lahat ng bagay sa iyo, kasama ang paborit na salamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Lord, Lord. Malayan na tayo makaupo, mga kapatid.
Amen. Salamat sa Panginoon. Mabilis yung oras mga kapatid, pero sisikapin ko, lagi nang pinapangako, sisikapin ko, pero hindi ko maipapangako ng tumigitan na maikli lang ako mga ngaral. Pero alam mo, ito yung huling Sunday, amen, ng taon na ito mga kapatid. So sabi ni Pablo, hindi ko inaari na ako'y matuwid, na sakdal na, pero ang ginagawa ko, sabi niya, nililimot ko yung mga bagay at nilalagay ko sa likuran ko at ako'y nagmamatulin dun sa dakilang pagkatawag ng Panginoong Jesucristo. So nawa ang araw na ito ay maging hudyat sa atin na merong bagong parating na taon, bagamat hindi tayo nakasalig dyan. Ibig ko sabihin, hindi tayo parang, kumbaga, sa sanlibutan, New Year's resolution daw eh. Diba? Pero hindi nangyari yun, mga kapatid. Nandun yung desire, pero kung ang desire ay wala ang picture ng ating Panginoon, hindi talaga kaya ng tao, mga kapatid. So, by this time, dalangin ko na anuman ang mga dinaanan natin sa taong ito ay ating limutin, ilagay natin sa ating likuran. At dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magmatulin mga kapatid doon po sa dakilang gantimpala ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi nung sinasabi niya yan, papunta siya sa maturity. Diba? Pagka bata ka kasi iniisip mo yung mga dati mo pang mga batang ginagawa, pambatang kaisipan, pambatang behavior. Pero habang tumatagal tayo sa salita ng ating Panginoon, nagmamature po tayo. Diba? Yun naman ang layon eh. Bakit pinadala ang salita ng ating Panginoon, ang mensahe sa atin, para ang nobya, mga kapatid, ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay umabot po, mga kapatid, sa kasakdalan. Diba? Diba, huwag tayong naglilingkod lang kasi para lang mapulfill natin yung duty. Diba? Dapat ang desire natin para makaabot ako, Lord, sa maturity. Amen. Diba? Dahil yung seed, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi siya mananatiling seed form. Yan ay gugulang, magkakaroon ng ugat, ng dahon, tangkay, at lahat mga kapatid. At yan ang desire ko bilang pastor sa inyo, mga kapatid, na ang bawat isa sa inyo, makaabot mga kapatid sa kasakdalan. Diba? Like ko sinasabi nga, paano pastor pag di nakikinig, ganito, ganyan. Alam mo, basta binitawan ko ng isang pangangaral mga kapatid at nangaral na ako sa inyo, ang Panginoon ang balang magdilig sa inyo. Diba? Nilalagay ko lang yung binhi. Diba? Tanggapin nyo lang yung binhi. Ang Panginoon ang magbubuhos yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo dahil tayo, sabi sa Korinto, ay umiinom lamang sa iisang Espiritu, sa Espiritu ng ating Panginoon. So, salamat sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ako po ay magpa-part 2 sa mensahe ko last Sunday. Kung maalala ninyo, ang message last Sunday ay the right sense is your sixth sense. Diba? Yung tamang pandama, mga kapatid, ay ang yung ika-6 na pandama. Amen. Diba? Sa paranormal, ang tawag nila dun sa sixth sense, third eye. Amen. Pero sa spiritual, mga kapatid, ang tawag natin dun sa sixth sense ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na dito natin lubos na makikilala ang ating sarili, yung ating lakad sa ating Panginoon. At saan ba natin isasalig? Kasi pag sinabi mong pananampalataya, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pagka pananampalataya, hindi yan basta lamang naisipan mo lang na sumampalataya. Meron kang pinaglalagakan, pinagbabasihan at pamantayan ng pananampalataya mo. At ang pananampalatayang tinanggap natin ay hindi ganun kaluwag gaya ng iba, mga kapatid, kundi ito'y nakabase doon sa salita ng Diyos na hindi po nauuga, mga kapatid. So, pag sinabing pananampalataya, mga kapatid, ay sa umagang ito, una, yung part 1, mga kapatid, the right sense is your sixth sense. Sa part 2 na ito ay the reality of a believer. Diba? Pastor, ano yung sabi mo, reality ng believer? Diba? Kasi, kung sa reality ng tao, mga kapatid, itong natural na buhay na kinabibilangan ng isang taong hindi nakakilala sa ating Panginoon, ito yung reality nila, mga kapatid. Itong kinabubuhayan nila, yung kanilang buhay, araw-araw, mga kapatid. Pero, pag sinabi mong believer, ibig sabihin mananampalataya, merong pananampalataya, merong realidad sa kanya, mga kapatid, na hindi itong mga bagay na nakikita natin, pagkat ang lahat ng bagay na nakikita natin, sabi ni Pablo, ay ito'y mga temporal lamang. Hindi yan yung mga bagay na mahalaga,
Hindi yan yung mga bagay na nagtatagal. Dahil lahat ng bagay na temporal, mga kapatid, nasisira, nawawasak, nananakaw, nawawala. Pero sabi, ang pinaka mainam na bagay sa isang mananampalataya ay yung mga bagay po na hindi nakikita. Pagkat yung mga bagay na hindi nakikita ay siya po ang mga eternal, mga kapatid, na bagay, mga kapatid. So, ano ba yung realidad natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon? Amen. At part 2 ito, Reality of a Believer, at subtitle ay Sixth Sense. Dadalhin ko kayo dun sa ika-6 na pandama. Diba? Sabi ko nga last Sunday, ang taong natural, amen, ay merong tinatawag na 5 pandama. Diba? Yung pandinig, yung paningin, yung pangamoy, yung kanyang pagkain, panlasa, o kaya naman ay yung ika-5 ay yung kanyang pandama sa laman na ito, mga kapatid. So, Pastor, tayo ay mula sa Panginoon at tayo ay babalik sa Panginoon. Amen. Ngunit tayo ay pinahintulutan ng Diyos, mga kapatid, na mamuhay sa temporary, mga kapatid, sa mundong ito upang maranasan natin ang buhay dito at higit na makita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon na kumikilos sa atin, bagamat tayo ay natrap sa isang kalagayan na tayo ay naririto sa laman. Amen. At ang ating pananampalataya ay hindi nakasalig kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon temporarily. Kasi temporary lang yung body na ibinigay sa atin. Dahil may pangako siya, sabi niya, mga kapatid, na hindi lahat ay mga tutulog. Diba? Sabi ni Pablo, I will show you a mystery. Sabi niya, hindi lahat ay mga tutulog, kundi ang lahat, mga kapatid, ay magbabangon. Diba? Sabi niyang sleep ay temporary as sleep. Ibig sabihin, nakahimlay, ngunit merong pangako ang Diyos na ang ilan ay babangunin, ang ilan naman ay babaguhin ang katawang ito, mga kapatid. Dahil ang purpose, Pastor, ba't kasi nilagay pa tayo sa flesh? Alam niyo naman ang purpose, mga kapatid, di ba? Na paano gaganapin ng Diyos ang kanyang katangian bilang isang manunubos kung wala munang nahulog. Di ba? Kaya nga tayo bilang isang believer, tama ang ating pag-iisip. Kapag mayroong mga bagay at circumstansya na hindi maganda, alam natin merong redeeming power ang ating Panginoong Jesucristo para baguhin ang isang circumstansya na marahil para sa atin ay hindi maganda o ito'y magaspang. Diba na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa ating pag-iisip na magagawa nating mailagak yung ating pananampalataya na bagamat meron tayong mga bahagi sa buhay na ito na dadaanan na hindi maganda, na magaspang, pero sabi niya, nangako siya na ang lahat ng bagay, di ba hindi sinabing all good things, sabi lahat ng bagay, mabuti, hindi mabuti, kung paano si Job nagsabi, bakit mabuting bagay lang bang tatanggapin natin sa ating Panginoon? So sabi doon, all things, lahat ng bagay, all things work together for good to them that love God. So kahit hindi maganda, talagang mauunawaan natin, may layunin ng Panginoon. Amen. Diba? Minsan, pagka tayo, nakasalig tayo sa ating laman, ibig sabihin, pagka ang tao, alam mo, pagka masyadong emosyonal, diba? Tapos may problema, may kinakaharap na sirkumstansya, ang gumagana sa kanya, yung kanyang 5 pandama. Yung abot ng kanyang pag-iisip, yung nakikita niya, yung naririnig niya, mga kapatid, yung kanyang damdamin, tumataas yung BP. At nakagawa siya ng bagay, mga kapatid, na irrational. Isang bagay, mga kapatid, na hindi katanggap-tanggap. Pero tayo bilang isang mananampalataya na binigyan ng ika-6 na pandama, para, mga kapatid, maunawaan natin yung layon ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at kung paano tayo lalakad, mga kapatid, wisely, mga kapatid, sa mundong ito. Kasi kailangan, meron tayong wisdom, mga kapatid, pag tayo gumagawa ng isang bagay, kung paano tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Because kapag ginagawa mo isang bagay na wala kang unawa, mga kapatid, ito'y walang kabuluhan. Kasi dapat, alam natin, mga kapatid, yung ating pong ginagawa, yung ating paglilingkod. Diba? Marahil lang minsan ito'y pag-iinventaryo din sa buong taon na dinaanan natin na lahat, mga kapatid, ay pinaglakip-lakip ng Diyos para makita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Hindi pwedeng limitahan mo ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibase yung kabutihan at katapatan ng Diyos dahil lang nasa isang circumstansya ka. Dahil lang nahihirapan ka. Hindi siya nagbabago.
Kahit anong ating mga gawi, kuminsan at hindi karapat-dapat, hindi siya nagbabago sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan sa atin. At dahil nagagawa natin yan, dahil nandun tayo sa limang pandama na nilagay sa atin ng ating Panginoon pansamantala. Balikan ko yung scripture, mga kapatid. Hebrews chapter 11, mga kapatid, balikan ko yan. Sabi dito ay, Amen, no faith is the substance of things hoped for, now the evidence of things not seen. Diba? Sabi doon ay, ngayon ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Diba? Pag kami pananampalataya, merong nahayag sa iyo, ito'y sinasampalatayanan mo. Ang pananampalataya ang nagsisilbing ebidensya at kapanatagan sa iyo dun sa bagay na hinihintay mo, mga kapatid, at magagawa mong sabihin, salamat Panginoon. Diba? Kahit sa pinaka magaspang, mga kapatid, na sirkumstansya ng ating buhay. Sabi niya ay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, makikita niyo dito by faith kung ano yung mga bagay na hindi nakikita talaga, mga kapatid. Ito yung mahalaga, ito yung eternal, ito yung higit, mga kapatid, na mainam sa buhay natin kaysa yung mga bagay na nakikita natin. Diba? Kaya like yung sinasabi, hindi masama na mag-achieve ka ng mga bagay. Pero matapos mong ma-achieve ang mga bagay na yun, anong kasunod? Ano ang layon ng paglitaw mo sa mundong ito? Anong layon, mga kapatid, ng paggawa mo ng mga bagay kung hindi mo, ikaw mismo, hindi mo, mga kapatid, ma-place ang buhay mo sa isang tiyak, mga kapatid, na masasaligan mo, masasandigan mo. Diba? Sabihin natin, sige, naging successful ka, o after nun, anong kasunod? So, doon tayo dinadala, mga kapatid, doon sa layunin ng ating Panginoon. Kasi lahat tayo, mga kapatid, may kanya-kanya pong gampanin. Sa loob ng tahanan, may gampanin ka. Sa loob ng isang pamilya. Sa loob ng church, mga kapatid, may gampanin ka din. Diba? Hindi lahat dito preacher. Hindi lahat umaawit. Hindi lahat nagpapatotoo. Yung iba, nandun sa bahagi ng service, nasa pagbibigay, nasa iba't ibang bahagi. At sabi ko nga, kung mananatili ka doon sa kung saan kanilagay ng ating Panginoon, doon ka rin niya i-bless, mga kapatid. Dahil ikaw ay nakaposisyon ng tama, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon. So by faith, tuloy ko to, sabi niya, For by the elders, sabi niya, obtain a good report sapagkat sa pamamagitan ng mga matanda, yung mga una, kasi pag binaybay mo yan, patungkol sa pananampalataya, dun sa mga unang kinilala natin, mga kapatid, na heroes of faith. Nang sabi ay sa pananampalataya ay natatalastas natin, nalalaman natin, na ang sanglibutan ay natatatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So lahat, paano pastor? Di ba pinigkas lang naman lahat? Nung sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. So, kinreate, mga kapatid, ang mundong ito sa pamamagitan muna, nasa kaisipan ng Diyos, binigkas niya, ito'y nagmaterialize, mga kapatid. At ang sabi niya, ano pat, ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, itong lahat na nakikita natin, mga kapatid, na likha ng ating Panginoon, ay hindi ito nakabase dun sa mga bagay na nakikita ng Diyos, mga kapatid, kundi ito'y galing sa kanyang kaisipan, na hindi natin nakikita, di ba? Nakikita mo bang isang kaisipan? Hindi mo nakikita yun eh. Di ba? Makikita mo ang isang kaisipan pag nagmaterialize na ito. Kaya sabi niya, yung ating mga nakikita dito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita at hindi niya ibinase dun sa mga bagay na hindi nakikita at ito'y nakikita natin. Ibig sabihin, mga kapatid, siya'y sovereign, mga kapatid, sa lahat, mga kapatid. Siya'y eternal. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, na nakikita natin dito, meron niyang limitasyon, di ba? Merong temporal lang. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, yung pong galing dun sa kaisipan ng Diyos, sino yun? Yung mga binhi ng ating Panginoon, na pinalitaw, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka ibinase, mga kapatid, dun sa mga bagay na nakikita ng Diyos. Ika'y nanggaling sa kanyang kaisipan, in-express niya dito, mga kapatid, para ikaw ay maging amateur God, sabi ng mensahe, mga kapatid, para i-express din yung potential na meron ang Diyos, mga kapatid. Hindi sa paraan na ikaw ay magiging gaya ng Diyos, kundi ang Diyos ay nasa sayo at ine-express mo, mga kapatid, bilang ikaw ay salita, mga kapatid, na ine-express ang Panginoon mismo, mga kapatid, sa buhay mo. Kaya sabihin natin, kung naglilingkod tayo at hindi na mamanifest ang salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, merong mali kung saan. At kailangan natin bumalik, mga kapatid, dun po sa mga basic, dahil unang-una, yung mga basic, mga kapatid, ay hindi tayo pwedeng pumunta sa algebra kung yung ABC
hindi pa matibay na naibaon dun sa ating puso. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng problema ang mga churches ko minsan kapag nagpasimula sila na dun sa mga malalalim na turo, mga hiwaga, may kita mo, nagpa-pop up mga kapatid. Kaya binabalikan natin tong mga basic mga kapatid. Substance and evidence of things not seen. And ito yung mga bagay mga kapatid na hindi kayang ideklara mga kapatid. Hindi kayang ideklara o idetect mga kapatid ng 5 siyensya. Diba? Yung lahat ng mga bagay sa pananampalataya, the substance and evidence na sinasabi dun sa Hebrews mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi nakikita, na hindi na-detect mga kapatid ng natural po na pandama, yung 5 mga kapatid. Sipin mo, kasi pag by faith, hindi ka nakaasa, una, sarili mong unawa. Hindi ka nakaasa na parang ganito, pagka pinag-pray ka, mga kapatid, di ba? Sabihin mo, pinag-pray ka ni pastor, tapos sabi mo, dumilat ka, parang wala akong naramdaman na. Kasi ikaw, pinag-pray ka, spiritual, eternal na bagay, pero ba't bumabase ka dun sa nararamdaman? Kaya alam mo, hindi nagkakaroon ng resulta. Kasi nakabase ka doon sa 5 pandama. Pero kung sabi doon ay nakabase ka doon sa mga bagay na hindi nakikita, ibig sabihin, sinampalatayanan mo ito ng buong puso na bagamat wala pa, di ba sabi ng scripture, manalangin kayo na para bang ibinigay na ng Panginoon sa inyo. Na kung sakaling wala pa man, pero sa dulo, ibibigay yan, sampalatayanan mo muna para matanggap mo ng buo kung anong hinihingi mo sa ating Panginoon. Ganun po ang pananampalataya mga kapatid, na hindi kapag naramdaman mo ay ito na. Nakabase ka pa rin sa laman, mga kapatid. Diba? Sabi niya, yung mga bagay na hindi nakikita, kasi itong flesh na ito, mga kapatid, meron po itong limitasyon. Diba? Pagka isang taong nakabase lamang sa kanyang sariling pangunawa, sa kanyang laman, mga kapatid, marami kang mga iniisip mo na marahil pangunawa mo, laging sablayan sa ating Panginoon. Diba? Iniisip mo, for example, sabi nga ng Proverbs mga kapatid, di ba? Proverbs 3, 5-6, di ba? Lean not to your own understanding. Huwag kang bumase sa pangunawa mo. Given yun eh. Kasi ikaw bilang isang mananampalataya, hindi ka nakabase sa pangunawa mo. Kasi limitado to eh. Saan siya nakabase? Sa nakikita, sa naririnig, sa naaamoy, sa nalalasan, sa nadadama. So pagka ang judgment mo ay according dun sa 5 pandama, laging mali ang judgment mo. Pero kung ang judgment mo, ibig sabihin yung paghatol, pangunawa mo sa mga bagay ay ayon dun sa ika-6 na pandama sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, tama ang hatol mo sa mga bagay. Kasi laging babalik mga kapatid sa scripture. Amen. So, nice ko mga kapatid na bumasa mga kapatid dito sa message ng Luke 1963, 04:28. Message ng Luke 63:04-28. Sabi dito, paragraph 92, now remember, the whole Christian armor is supernatural if you are a Christian. Sabi niya, tatandaan ninyo, yung pong Kristiyano, yung kanyang buong baluti, mga kapatid, ay sobrenatural. Ibig sabihin, ito yung bagay na hindi mo nakikita. Di ba? Pag sinabi mong armor, hindi ko kayo inaasahan dito, papasok kayo dito sa bahay dalanginan, may mga suot-suot kayong baluti, mga kapatid. Di ba? Sabi dito, if you are a Christian, meron kang baluti na hindi nakikita sa natural na mata, mga kapatid. Di ba? Doon sa Ephesians, hinimayan mga kapatid, di ba? Sabi niya, you say, seeing is believing. You can never be a Christian if you believe that. Kasi sa mga tao, to see is to believe. Di ba? Sabi niya, alam mo, may ayuda doon. Tingnan ko muna kung meron, bago ko maniwala. Ngayon, pagka ganyan ang pananampalataya mo o uri ng paniniwala mo sa salita ng ating Panginoon, sabi doon, you can never be a Christian. Kasi nakasalig lang yung ating pagiging Kristiyano sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, for by faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. You cannot be a Christian and have to see things. Naunawaan niyo ibig sabihin, sabi niya, hindi ka pwedeng maging Kristiyano at ibabase mo yung lakad mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita mo. Kasi ang isang mananampalataya, sabi sa Korinto, tayo'y lumalakad mga kapatid, hindi sa ating mga natural na mga mata, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya merong nagfi-fail sa paglakad nila sa ating Panginoon kasi marahil baka nakabase sila mga kapatid dito po sa laman na ito.
Ang tanging bagay para makapag-conquer ka mga kapatid, ma-overcome mo ang senses, itong 5 pandama, sa pamamagitan lamang ng 6 sense. Kasi mayroong mga Christian niya, sinasabi ko dito, sincere sila. Gusto nilang maglingkod sa ating Panginoon. Ayaw nilang mag-commit ng mistake. Ayaw nilang magkasala. Kaya lang, ginagawa nila sa pamamagitan ng 5 siyensya, mga kapatid. 5 senses. Pero kung gamitin mo mga kapatid, yung mga bagay na hindi nakikita ayon sa pananampalataya sa ating Panginoon, doon ka lang makapag-overcome. Kasi hindi tayo nag-overcome mga kapatid sa pamamagitan ng laman at dugo. Diba? Sabi nga, the weapons of our warfare is not, diba, hindi sa laman at dugo. Dahil ang kaalaban natin mga kapatid, pag nakikipagbaka tayo, espiritu. Diba? Hindi si brother, hindi si sister, yung espiritu na nandoon, mga kapatid. Diba? Sabi ko nga last Sunday, kaya mo bang maipagsuntukan sa espiritu? Hindi mga kapatid. Diba? Naita mo na nga, possess eh. Naita mo na nga, merong influence ng spirit. Lalabanan mo sa laman. Hindi ka mananalo dyan. Kasi ang kanyang kapangyarihan nasa spirito eh. So kailangan mo siyang labanan mga kapatid, dun din po sa spirito ng ating Panginoon. So, mas magiging malawak yung ating pag-iisip na dito, mga kapatid. The whole armor of God is supernatural. Ano daw yun? Tinipon niya rin, mga kapatid, dun sa fruits of the Spirit, pagdating dun sa Galatians 5, mga kapatid, sabi niya, love, joy, faith, long-suffering, goodness, meekness, and Holy Ghost is all unseen. Diba? Lagi sabi, alam mo, madali mo makilala ang tao sa pamamagitan ng bunga niya. Nakita mo ba si sister, may bunga dito ng mansanas, may bunga, di ba hindi? Kasi mga kapatid, hindi po yan nakikita, pero merong manifestation. Kasi nadidiscern mo mga kapatid, yung pong spirit na nandoon sa kanya. Sabi niya, and Christian doesn't look to what he sees with his eyes. Yun sabi ko kanina na, hindi tayo tumitingin sa pamamagitan ng ating mga mata, he looks to see what with his faith. Tumitingin siya ng ayon sa kanyang pananampalataya. Alam mo, minsan pagka nag-uusap kami ni Sister Glay at pagka may na-meet kaming isang tao, sinasabi ko kagad sa kanya kung ano yung discernment ko dun sa tao. Kasi merong mga pagkakataon, pwedeng ngumingiti ka sa akin, pwedeng okay ka, yung ibang judgment ng ibang tao, okay yung spirit niya. But I can sense and I can see something behind pa dun sa spirit. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ito bagay na para ipagmapuri. Never pa ako nagkamali ng discernment sa tao. Once mga kapatid, na nakita ko yan, totoo yan. At kapag sinabi ko na mga kapatid, umaamin mga kapatid. Kasi espiritu mga kapatid. At kailangan, ang bawat mananampalataya mga kapatid, meron ding discernment. Sa mga taong nakakasama natin, sa taong nakakasalamuhan natin. Diba? Mabigat mang sabihin ito, na hindi lahat ang nandun sa message movement mga kapatid talaga, mabigat to. Hindi lahat na nasa message movement mga kapatid, mararapture. Diba? Sabihin nila, hindi, nasa message kami, naniniwala kami sa message, mararapture na kami. Binigay ang message para mag-mature tayo. Kung hindi tayo magpapartake doon po sa mensahe mga kapatid, sa pananampalatayang binanggap natin, hindi tayo makakaabot doon. Diba? Ang daming quote na merong mga tao will never make the rapture. Pero hindi ito para i-identify mo ang sarili mo doon sa kalagayan na hindi ka kasama sa pag-agaw. Kundi it is a challenge na patunayan mo sa ating Panginoon, kahit pa parang mabigat yung challenge, naniniwala ako, hindi sa pamamagitan ng mga kahinaan ko, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nagawa ko, hindi sa pamamagitan ng 5 pandama na ito, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, alam kong hinayag mo, na pinili mo ako at tinawag mo ko sa huling panahon na ito sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Because we are called, mga kapatid, before the foundation of the world. Kailangan lang tayong ma-express, ma-manifest sa mundong ito, i-express natin ang salita ng ating Panginoon upang makita muli na ang salita ng Diyos ay naglalakad muli, mga kapatid, sa sanlibutan po na ito. Diba? Amen. Amen. Dahil yan ang pinaka-sign kung bakit tayo Kristiyano. Hindi dahil meron tayong pananampalataya, hindi dahil nagsusuot tayo ng mahaba, hindi dahil mahaba buhok natin, hindi dahil umaawit tayo at nagpe-praise the Lord tayo. Tayo naging Kristiyano dahil meron tayong tinanggap na bagay na hindi nakikita, mga kapatid. Pero alam natin sa ating puso, mga kapatid, nandito siya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, the hope of glory, mga kapatid. Sabi niya, His faith can only be based upon one thing. Yung ating daw pananampalataya, nakasalig daw tayo, mga kapatid, doon daw po sa kanyang salita.
Diba? Kaya yung mga tao, mga kapatid, na ang paniniwala, sabihin natin, paniniwala ko kasi, pastor, sa mga pamahiin eh. Mahina yan, malabnaw yan, malambot na paniniwala yan. Kasi tanungin mo, yung pamahiin, kanino ba galing yan? Alam mo kung kanino galing? Kay basta. Sabihin mo iba, basta. Pero tayo mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayong babalikang tiyak na bagay, at kaya nating ikot ang scripture, at kaya nating tayuan, kasi meron tayong pinagbabasihang matibay. Ang pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi doon, ang kanyang pananampalataya ay hindi maaring makabase sa ano pamang bagay, maliban lamang sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga every doctrine, every sermon, every preaching, every teaching, magagawa mong ma-expose kung yan ay mali, mga kapatid, kung ibabalik mo sa salita ng ating Panginoon. Hindi ka madideceive. Kasi sa dami ng denomination, mga kapatid, isipin mo, saan ka sasampalataya? Lahat sila nag-aangkin na tama. Pero ang tanging paraan, sabi doon ay ilagay mo sa isang test. Di ba sabi ng scripture, don't believe, huwag mong paniwalaan ng lahat ng bagay, but test every spirit. Kailangan mong subukin. Di ba sa unang pagkakataon, yan nga yung unang nangyari sa Ephesian age, yung first church age, mga kapatid, na ito'y nagsumikap sila, mga kapatid, na ipasok ang Nicolaitanism, mga kapatid. Yung pong, ibig sabihin kasi ng Nicolaitan, diba, to divide and conquer, mga kapatid. Diba sa church, papasok, magbibigay ng influence, hahatiin yung church, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, mangangalat yung tupa, wala na sa pananampalataya, mga kapatid. Yun ang nais gawin ng kaaway, mga kapatid. Ang alisin tayo sa kanyang presensya at alisin tayo dun sa relasyon sa ating Panginoon. Now, sabi niya, now I feel like shouting Baptist. Yes, sir. When you get to that word, that's the living thing. Pag ikaw daw ay dumating doon sa salita ng Diyos, yan daw ay isang buhay na bagay, mga kapatid. Na alam natin yung ating tinatayuan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo dito, lobi ng Panginoon 2025, lahat babalikan natin, lahat ng doctrine, mga kapatid. Kailangan ko nang mag-pitch ng neat, mga kapatid, na doctrine dito. Dahil hindi pwedeng pagka tinanong kayo sa labas, hindi nyo alam yung isasagot ninyo. Sabihin nyo, basta. Hindi pa mahiin yung pananampalatayang tinanggap mo. Yan ay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, now I want you to get to something. Sabi dito, 1960, 0108, Conference with God. Now I want to get something here. God, when He made man, He gave him 5 senses. Ito yung sinasabi ko. Nung ang tao daw, mga kapatid, ang Diyos ay gawin ng tao, binigyan siya ng 5 pandama. And those 5 senses are see, taste, feel, smell, and hear. As we all know, alam natin, those 5 senses was not given to a man. Ito kayo dito kayo magugulat. Those 5 senses was not given to a man to guide him. So alam natin, merong mas mataas na pagsasaligan ng ating pananampalataya at ng ating gabay, hindi ang 5 pandama na ito. Kasi pastor, isipin mo, alam mo, pastor, nandun yung desire ko, maglingkod sa ating Panginoon. Pero alam mo mga kapatid, pagka nakabase ka sa emosyon mo, ang emosyon mo, hindi po yan stable. For example, magsisimba ka, tapos yung pananampalataya mo, ibinasi mo sa emosyon mo. Pag-gising ko ng Sunday, pagka medyo tinatamad ako, hindi ako pupunta. Nakabase ka, mga kapatid, sa 5 senses. O kaya naman, pagka nandun si sister o si brother, hindi ako pupunta dun. Laman pa rin. Pero mga kapatid, kung meron kang tinanggap sa ating Panginoon, sa anyo ng Espiritu Santo bilang ating guide, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang magiging guide mo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka ililigaw nung guide. Saka nakita, guide po ako, sir. Tapos niligaw ka, hindi guide yun. Kasi pagka ito ang naging guide natin, yung ating emosyon, yung nararamdaman natin. Di ba kasi ang emosyon, nagbabago-bago yan eh. Mamaya okay ka, nakingini ka. Tapos meron ka lang na-receive na text na hindi maganda, nagbago na yung mood mo. Kaya mali na rin yung response mo dun sa ibang tao. Di ba? Hindi ka pwedeng bumase dun. Hindi ka pwedeng bumase dito. Kasi lagi ka itong ililigaw sa ating Panginoon. Ililigaw ka ng isip mo, ililigaw ka ng naririnig mo, ililigaw ka ng mga bagay na nakikita mo. Pero kung ang Panginoong Jesucristo, sa Espiritu Santo at sa anyo ng kanyang salita, kung itong magiging guide mo, mga kapatid, makakalakad ka ng tuwid sa ating Panginoon. Diba? Nangyari kasi yung iba, naglilingkod nga sila, pero nagsusumikap sila ng ayon sa kanilang kalakasan. Diba? Pag sinabing sarili mong kalakasan, 5 senses pa din yun.
nalilimitahan pa rin ang paglilingkod mo sa ating Panginoon dahil mali yung guide mo. Pero kung ang guide mo ay ang kanyang salita, magagawa ka bang biguin ito? Magagawa ka bang iligaw nito? Hindi, mga kapatid. Dahil siya mismo, mga kapatid, ang nagbigay, mga kapatid, sa atin ng wisdom, mga kapatid, kung paano tayo magkakandak dito sa lakad natin sa ating Panginoon, yung salita. Diba? Kasi pwede natin sabihin, gusto ko kasi meron akong guiding, may sinusundan. Alam mo, bilang isang believer, ang susundan mo, salita lang ng ating Panginoon. That was given to a man to contact his earthly home. Ito yung sinasabi ko, yung 5 senses binigay para lang makontak mo, mga kapatid, yung pong earthly home. Kasi nga, una, nasa spirit ka, isipin mo, makakapagbungkal ka ba ng lupa doon? Makakapitas ka ba ng prutas doon? Hindi. Kaya ka nilagay sa flesh, mga kapatid. Sabi niya, see, taste, see, smell, and hear, and that's your earthly senses. And they were not given to you to guide you. Hindi daw binigay ito para i-guide ka. But, sabi niya, God sent the Holy Spirit, ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo, siya ang gabay mo, ang ika-6 na pandama. Di ba, minsan nangaral ako sa guide, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo, hindi na lamang siya na-satisfy na nagawa niya, mga kapatid, yung Cross of Calvary. Di ba? Nung sinasabi niya na aalis na ako, laging ang word niya yung pag-departure niya sa mga disipulo. Kasi ang gusto niya, mga kapatid, hindi na lamang basta kasama nilang ating Panginoon sa anyo ng anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo na nagbalot ng laman, kundi siya'y kailangan bumalik sa Espiritu at siya'y, mga kapatid, bumalik doon sa mananampalataya at manahan doon sa mananampalataya. Kaya lagi ko rin sinasabi dito, pagka meron tayong gustong i-conquer, pagka meron tayong gustong i-overcome, mga kapatid, hindi ikaw ang mag-overcome. Ang kailangan mo, tanggapin mo ng buo ang kanyang spirito, mga kapatid, at bayaan mo yung unang mananagumpay, mga kapatid, ang magtagumpay para sa iyo. Diba? Alam mo, yan yung common na problema sa atin. Napakataas na turo natin sa mensahe. Napakaganda ng pagtuturo. Pero bakit merong mga hindi nakakapag-overcome? Kasi, mga kapatid, sila'y tumanggap ng isang gabay na kala nila, kaya nila sa kanilang sarili, sa lamang ito. Pero babalik tayo sa salita ng ating Panginoon na yun lamang, mga kapatid, ang kayang mag-overcome. Pastor, paano ko maisasalig yung pananampalataya ko dun sa sinasabi mong pag tinanggap kong Espiritu ng Panginoon, mananagumpay ako? Nanagumpay siya hanggang dun sa ilalim-ilalimang bahagi ng impyerno. Diba? Nung siya'y mamatay, mga kapatid, sa Cross of Calvary, pag sabi niya ng it is finished, bumaba ang kanyang ulo, diretso siya dun, mga kapatid. Lang ginawa niya dun sa regions of mortal, yung mga lugar, mga kapatid, na mga taong namatay. Ibig sabihin, na nahati sa dalawang section. Sabi dun, yung paradise ay nandun, tsaka po yung mga, yung prison, mga kapatid, ng soul. Souls in prison. At sabi dun, di ba, ang ating Panginoon Jesucristo, merong 3 hatak. Yung unang hatak niya, mga kapatid, ay yung pong healing. Pangalawang hatak na meron siya, mga kapatid, yung discernment of prophecy. At hindi niya naganap, mga kapatid, yung pong third pull nung nandun siya sa lupa eh. Kaya bumaba siya, mga kapatid, dun sa regions of mortal para to pa rin yung 2 hatak. Ano yung 2 hatak, pastor? Nahati rin sa 3 yun. Yung isa, ang sabi doon ay preaching to the lost. Sabi sa scripture, di ba, sa Peter, siya'y bumaba, mga kapatid, at nangaral dun sa mga kaluluwang napahamak na. Dahil sila, mga kapatid, ay tumanggi dun sa mensahe sa bawat kapanahunan nila, mga kapatid. Kaya sabi niya, nagpatotoo siya. Sabi niya, ako yung pinapangaral ni Noah sa panahon ng baha. Ako yung pinapangaral ni Enoch sa panahon na bago dumating yung baha. Ako yung pinapangaral ni Daniel. Ako yung pinapangaral ni Shadrach, Meshach, and Abednego. At tinanggihan nila, kaya sila nandoon, mga kapatid. Kaya nga, medyo, kahit papano, parang isipin mo, parang medyo tumama ng konti yung Katoliko eh. Na merong isang lugar, pero sa kanila kasi purgatory. Sa atin, mga kapatid, ang tama doon, kasi ang purgatory, purge. Ibig sabihin, lilinisan ka. Pag napunta ka doon, mga kapatid, hindi ka na malilinisan. Kasi tinanggihan mo ang biyaya ng ating Panginoon eh. Kaya nandun ka sa prison. Ba't nasa prison, pastor? Hindi ka pwedeng hatulan hanggat hindi pa dumarating yung pong sentensya sa'yo. Kaya merong mga tao, pagka mamamatay na, di ba, nandun nasa balig ng karamdaman, nagpapatawag ng pari. Tapos yung nararamdaman nila, mainit, malamig. Bakit po, pastor? Kasi tumatawid na sila sa ibang dimensyon. Kung hindi nakatanggap sa ating Panginoon yun, dun ang kanyang hantungan. Diba, isipin ng iba, hindi, bahala na. Bahala na sa buhay nito. Nagkamali na akong pastor eh. Talagang bahala na. Hindi mo alam sinasabi mo.
Diba? Ang tao mga kapatid na hindi na-reconcile sa ating Panginoon, siya'y nandun sa unending nightmare. Para kang gising na tulog. Alam mo yun? Gising ka na nababangungot. Yun ang ibig sabihin nun. Mga kapatid, alam mo, pagkabangungot nga, hindi mo kaya yan mga kapatid. Tapos yung paulit-ulit non-ending, kaya may suffering mga kapatid. At siya'y bumaba doon, kinuha yung susi doon sa ikatlong bahagi kasi regions of mortal, regions of demons, tapos yung Satan's throne. Pagkakuha niya ng susi, umakyat siya, pumunta siya dun sa paradise. Pastor, yung paradise nasa hell? Kasi wala pang ang Calvary. Anong scripture, Pastor? Di ba nung tinawag ni Saul, si Samuel, anong sabi nung witch of Endor? Sabi nung, nakita ako ng Diyos na umahon. So galing sa baba. Pag sinabing ahon. Kasi ang isip natin nun dati, pagka-paradise, dun agad. Nailagay lang sa tamang posisyon at ang tawag ay souls under the altar nung magawa ang Calvary, mga kapatid. Kaya nga, mula dun sa ilalim, umakyat yan mga kapatid, nagsibangon yung mga patay mga kapatid na mananampalataya sa ating Panginoon at inilagay sila mga kapatid sa tama nilang kalagayan. Kaya yung mga tao na nagsabi, hindi, bala na, only God can judge me. Paano ko lumitaw ang ating Panginoon? Diba? Sabi mo, may mga maling gawi ka. Sabi mo, hindi, ang Diyos lang kayang umatol, huwag mo kong hatulan. Paano biglang lumitaw si Lord? Di ba? Sabi mo, hatulan na kita ngayon. Mahirap yun mga kapatid. Sabihin natin yun. Ang paghatol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Para dito pala matama na tayo. Pag natama tayo dito mga kapatid, wala nang ihahatol sa'yo doon. Pagka tayo nasaan? Na kay Kristo, mga kapatid. Nang sabi ng scripture, wala nang paghatol doon sa mga taong nandoon kay Kristo. Pero hindi putol yung scripture. Ang sabi doon, kasi sa Tagalog, putol eh. Di ba sa English, ang sabi doon, sila na nagsisilakad ayon sa Spirito. Sila na lumalakad ng ayon sa ika-6 na pandama, mga kapatid. Kasi hindi nangungunsinti ang ating Panginoon. Di ba? Mabiyaya siya. Sabi ko nga rin dito, mabiyaya naman ako sa inyo mga kapatid. Huwag nyo lang sasaidin. Diba? Kasi ang Panginoon, meron siyang paraan mga kapatid ng pag-upbring ng kanyang anak. Hayaan kanya minsan sige. Kasi gusto mo experience yan pero under permissive will. Huwag ka lang lalampas mga kapatid dun po sa linya ng mercy and judgment. Ano yung mercy? Dapat hahatulan ka na ng ating Panginoon, hindi ka hinatulan. Ang tawag dun, mercy. At meron lang hangganan yun mga kapatid. Kaya nga lagi natin sabihin sa ating Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng biyaya. Bigyan mo ako ng mercy na hindi ako manatili sa ganitong kalagayan. Diba? Kasi nakabase tayo mga kapatid dun sa ika-6 po na pandama. Amen. Balikan natin. Sabi dito, tuloy ko, sabi dun, but God sent the Holy Spirit and He's your guide, the sixth sense. That makes you believe things that you can see. Yung bagay na tinanggap mo, yung Espiritu Santo, ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan mga kapatid, na sampalatayanan yung mga bagay na hindi mo nakikita. Isipin mo mga kapatid, paano ka makasampalataya sa isang bagay na hindi mo nakikita? Diba? Tao, lagi, dapat may garantiya ka eh. Pero meron kang tinanggap sa ating Panginoon, at nagagawa mong maniwala, yes Lord, I believe Lord. Kasi merong guide. Merong isang bagay mga kapatid na nagtuturo sa iyo na tumingin hindi dun sa mga bagay na natural, kundi dun sa mga bagay mga kapatid na eternal. Sabi niya, that sixth sense, something that rise up, and the only one class of people has sixth sense, that's the believers. yung tao daw mga kapatid, meron lang daw isang klase ng tao mga kapatid na merong ika-6 na pandama, yung mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya mga kapatid, wala pong sixth sense yan. Malibang sila'y tawagin ng ating Panginoon, baguhin sila ng ating Panginoon, bigyan sila mga kapatid ng ika-6 na pandama para makakonekta sa ating Panginoon. Kasi yung senses ay ibinigay para lang makontak mo yung isang bahagi. Yung 5 ay para dun sa makalupa, yung isa, yung ika-6 ay para dun sa mga bagay na spiritual. Kaya nga, paano tatanggapin ng isang taong isang bagay malibang ipagkaloob muna sa kanya ng ating Panginoon? Paano maunawaan ng isang karnal na tao ang mga makalangit na bagay na makalangit na bagay sa ating Panginoon kung wala siyang espiritu ng ating Panginoon? Kaya mapalad yung mga nakakaunawa ng salita ng ating Panginoon dahil meron silang ika-6 na pandama na tinanggap sa ating Panginoon. Hindi ka makakaamin kung hindi mo naiintindihan ang salita. Umaamin ka dahil merong bahagi na kumukonekta sa iyo mga kapatid sa ating Panginoon, walang tali, hindi nakikita, pero nararamdaman mo sa pamamagitan ng ika-6 na pandama na binigay ng Panginoon sa iyo.
Amen. Sabi niya pa dito, now I would not say that because we receive the sixth sense, that the five senses are no good, no more. Diba? Hindi ko rin naman tinuturo dito, sabi dito sa message ng Super Sense, hindi ko rin naman tinuturo na dahil meron na tayong ika-6 na pandama, kakalimutan mo na yung 5 pandama. Diba? Isipin mo, may mga hindi balance eh. Diba? Na sabihin, hindi, may pananampalataya naman ako. Kaya kong gumaling sa Panginoon nang hindi umiinom ng gamot. Pero nagkukumbulsyon ka na mga kapatid. Diba? Hindi ako nagtuturo ng ganyan dito mga kapatid. Depende sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Diba sabi mo, hindi, may sixth sense ako. Kaya kong hawakan yung bagong lutong kanin ng kaldero. Kasi may ka-6 akong pandama eh. Hindi po siya rasyonal, mga kapatid. Pero sabi dito, yes, they are. Those 5 senses are given to you by God that they are to be used. Ito'y ibinigay ng Diyos para magamit mo. Unang-una, kung sa spiritual, magamit mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Isipin mo, kung wala kang sense of taste. Diba? Malalasa mo ba yung mga luto ni Ate Tata? Hindi, mga kapatid. Diba? Kung wala kang pandinig, maririnig mo ba yung mga awit ng mga sister dito? Diba? Kung wala kang mata, hindi mo ba makikita, mga kapatid, yung mga kapatiran mo sa ating Panginoon? Yan ang ibinigay, mga kapatid, para sa isang layunin. At ibinigay naman ang ika-6 na pandama para sa isa pang layunin. At ang sabi dito, when you 5 senses act contrary to the word of God, then they are lying. Diba? Sabi doon, pag nakita mo na yung ika-6 na pandama ay kumikilos, gumagawa, na mamanifest ng kabaliktaran ng salita ng Panginoon, nagsisinungaling o hindi mo pwedeng isalig yung pananampalataya mo dito sa ika-6 na pandama. Diba? Kasi merong nagtanong din mga kapatid, humingi ng advice. Sabi niya, paano ko ba malalaman, Brother Banam, kung yung aking iniisip ay sa Panginoon? Sabi niya, kapag yung iniisip mo ay negatibo, hindi yan sa Panginoon. So, anong gagawin ko? Sabi niya doon ay, punuan mo ng salita ng ating Panginoon ang isip mo. Hindi mo pwedeng sabihin, dapat linisin ko, tanggalin ko. Hindi daw mga kapatid. Kasi madali yan mga kapatid, na pasukan ng evil thoughts. Diba? Bago tayo gumawa ng isang bagay, pumasok muna yan dito sa kaisipan. Battleground po ito, mga kapatid. Diba? Hindi na tayo nagkipagbaka, diba? Kasi yung paraan ng digmaan noon, kung makikita ninyo, dati, bato lang unang panahon. Amen. Tapos mga spear. Tapos nagkaroon na ng mga engines. Yung mismong engine, nagsisend mga kapatid ng mga mahabang spears. Tapos dumating yung mga bomba. Tapos nagkaroon mga kapatid ng missile. Ngayon mga kapatid, nuclear bomb. So nag-upgrade din mga kapatid. Yung mga bagay na yan. Sabi dito, now the sixth sense cannot lie. Kung yung katawan, pwede kang dayain ito. Yun ang ibig sabihin. Kasi pwede kang madaya dito mga kapatid. Sa paanong paraan? Yung sa time ni Eve, mga kapatid. Di ba? Kasi nung nalagay na sila sa laman mga kapatid, si Eve, nung siya'y nakarinig ng salita, kasi ang babae mga kapatid, madali ang mabola. Madali silang madala sa mga pananalita, mga kapatid. Kaya nung nagsabi yung serpente sa kanya, mga kapatid, at wala naman siyang nakitang hindi maganda, parang ganito. Si Eve, bumase siya, mga kapatid, dun sa kanyang nararamdaman, nakikita, na wala namang masama dun sa pagpartake, mga kapatid, ng bunga. Pero kung siguro, ginamit niya ika-6 na pandama, meron siyang discernment, hindi niya magagawa yun Kaya kahit ang tao, mga kapatid, hindi rin siya makagawa ng isang pagkakamali unless kalimutan niya yung ika-6 niyang pandama. Kasi ang ika-6, yung 5 mga kapatid, lagi ka nitong dadalhin mga kapatid sa pagkakasala. Lagi kang dadalhin to sa pagkakamali. Pero yung ika-6 na pandama mga kapatid, lagi kang ibabalik sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, dahil yun ang tunay nating gabay mga kapatid sa buhay na ito. Yung maaaring magsinungaling to Hindi mo pwedeng ibase dito Diba? May naglilingkod ka sa ating Panginoon, tapos nakabase ka. Depende kung convenient sa'yo yung paglilingkod, convenient sa'yo yung oras, yung panahon mga kapatid. Pero kung hayag sa'yo, kasi may mga tao mga kapatid, kahit ang daming pagsubok, nakita mo pa rin sa gawain. Kasi alam mo, nakakaasa sila, hindi dito sa laman. Nakakaasa sila doon sa ika-6 na pandama. Na, bagamat ganito yung aking kalagayan, hindi mananatiling ganito dahil naniniwala ko kayang pihitin ng ating Panginoon yung sirkumstansya. Kaya pag uwi ng gawain mga kapatid, pinagpala at nagtagumpay kasi nagawang baguhin mga kapatid ng Panginoon yung kanyang sitwasyon. Kasi sumampalataya. Ginamit yung ika-6 na pandama.
Wala namang masama, gamitin mo to. Kumain ka, manood ka, mag-relax ka. Pero minsan nakakalimutan natin gamitin yung ika-6 na pandama. Kaya tayo nag-fail minsan. Kaya ka nag-fail dahil dito sa 5 pandama. Kasi sinungaling ito eh. Nagkakamali ito eh. Pero subukan mong gamitin yung ika-6. Pagising mo, ika-6 na pandama pa rin. Di ba ang ganda ng mood mo? Sinimulan mo sa panalangin, sinimulan mo sa papuri, kumukonekta ka sa Diyos sa pamamagitan ng ika-6 na pandama. Di ba may kung ano mga kapatid sa atin na pagamat kahapon stress ka, pero parang ngayon wala. Kasi stress ka din, nakabase ka doon sa 5 pandama. Hallelujah. Sino pa mga kapatid yung sample? Si Elisha at si Gehazi. Alam niyo yung kwento yun, di ba? Laging binabanggit ni Pastor Morian. Si Gehazi, mga kapatid, nakita niya, yung mga sundalo mga kapatid, ay paparating na. Diba? Samantalang itong propeta, dahil itong propeta mga kapatid, na si Elisha mga kapatid, meron ding ika-6 na pandama, meron siyang nakikita na hindi nakikita ng iba through the vision because he is a prophet mga kapatid. Anong hiniling niya? Sabi niya, Panginoon, buksan mo ang mga mata nito ni Gehazi para makita niya yung mga laksa-laksa na anghel ng Panginoon. Nung idinilat mga kapatid ng Panginoon yung mata niya, napanatag siya. Anong ginamit, Pastor? Ika-6 na pandama. Kaya tayo hindi napapanatag po minsan kasi gamit pa rin natin yung 5 senses. Pero subukan mong gamitin, Lord, I believe, Lord, I receive, Lord, I believe. Naniniwala ko sa iyong salita. May kung ano mga kapatid na ipapakita ng Panginoon sa iyo, hindi man sa natural mong mata, pero mauunawaan mo ng lahat ng bagay, pinaglalakip-lakip ng Diyos. Ay ito'y gagawa mga kapatid ng mabuti sa atin. Diba? Kaya mahalaga mga kapatid, maipanalangin ng isang tao. Diba? Pagka isang bagay mga kapatid, like ko sinasabi, like nang-encourage ang bawat isa inyo. Kung meron kayong gustong hingi ng payo, counseling mga kapatid, magsabi lang kayo mga kapatid. Diba? Kasi pinaka heart ko yan mga kapatid. Talagang mag-counsel ng tao. Kasi ang pastor, hindi lang yung puro preach. Kaya nga yung iba sabi ko, tataka, ba't gusto nila magpastor? Gusto lang nila tumayo sa pulpito. Hindi lang yun ang gampanin ng pastor. Mga kapatid, napakarami mga kapatid na gampanin ng pastor. Na kailangan mga kapatid na lahat maserve niya mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. At masaya ako mga kapatid, pagka nakikita mo, bagsak yung spirito. Tapos after mo maipag-pray mga kapatid, talaga nakita mo lumakas sa ating Panginoon. Diba? Ako mga kapatid, wala akong ibang hihinging anuman sa inyo na material na bagay. Makita ko lang kayo na naglilingkod, nagpapatuloy sa ating Panginoon. Masaya na ako dun, mga kapatid. Yung makita ko kayo, mga kapatid, sa kabilang tabing, matapos, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, napakalaking reward na sa akin yan. Diba? Kaya like ko sinasabi dito, hindi ko ministry ito, ministry ng Panginoong Jesucristo. Nataon lang, ako, brother, mga kapatid, na naging pastor sa inyo. Pero ako, may pastor din ako, ang Panginoong Jesucristo. Diba, shepherd kami, pero may great shepherd eh, mga kapatid. Na pagka kuminsan, dahil nga, bata lang ako, Lord, anong gagawin ko, Lord? Anong next move ko? Anong dapat ko sabihin? Nagbibigay mga kapatid, yung great shepherd ng wisdom mga kapatid, dun sa kanyang mga shepherd, para makapag-serve siya ng tama, dun sa mga sheep, dun sa sheepfold, mga kapatid. Kaya like ko sinasabi rin na, kuminsan, late ako mag-reply, late ako. Kasi mga kapatid, talagang sinisikap ko kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang masabi ko sa inyo. Pag namali ako ng payo, mga kapatid, pananagutan ko yan sa Panginoon. Kasi may mga tao, mga kapatid, minsan payo lang ng payo. If you are not built, mga kapatid, para magbigay ng payo sa isang tao, huwag ka magpapayo. Kasi kuminsan, nagbibigay pa ng damage din sa tao. Hallelujah. Amen. Ito ko napunta dun. Amen. Sabi doon, si Gehazi, binuksan yung mga mata, mga kapatid, nakita, napanatag. So kung may mga sirkumstansya, sabi mo sa ating Panginoon, Lord, buksan mo ang mga mata ko na makita kita sa kalagitnaan. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng bagyo, dahil yung ating pangunawa, limitado to. Hindi ka pwedeng bumase sa nararamdaman mo, sa nakikita mo, sa naisip mo. Minsan, nadapa ka lang, sabi mo, wala ako sa kalooban ng Panginoon. Nadapa ka lang eh. Natural eh. Ang isip mo agad, judgment mo agad, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Di ba may ganyan tayong pag-iisip? Tapos minsan may makikita ka na biglang naglalakad ka. May problema ka, naglalakad ka, tapos napatingin ka dun sa isang kalde, tapos merong 666 na number. I-interpret mo agad na wala ko sa kalooban ng Panginoon.
Ba't hindi na lang natin sampalatayanan kung ano yung sinabi ng Panginoon? Ba't kailangan natin interpret ng ayon sa ating pag-iisip? Kaya tayo pinanghihinaan, kaya tayo nadi-discourage, kasi bumabase tayo sa 5 pandama na meron tayo. Diba? May mga taong ganun eh, sobrang spiritual, lahat na lang i-interpret nila. Dalawa lang yan, either mag-i-encourage sa yun or magdi-discourage sa yun. Pero mas marami, discouragement. Pero sabi ng scripture, do not lean unto your own understanding. I-acknowledge mo ng ating Panginoon. Siya ang magtatalaga ng lakad sa iyo. He will direct your path. Kailangan lang natin magtiwala, mga kapatid. Sabi natin, hindi ko alam eh. Parang hindi ko pa ma-vision talaga kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Pero itiwala mo sa ating Panginoon. Siya yung dakilang gabay, mga kapatid. Na kung siya yung susundan natin yung kanyang salita, hindi tayo niyan ililigaw, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Si Jonah. Balikan natin si Jonah. Diba? Pinaka-paborito yan, mga kapatid, ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Jonah chapter 2, verse 1. Sabi dito, Jonah prayed unto the Lord, his God, out of the fish belly. Sipin mo yun. May makikita kaya tayong tao sa panahon natin ngayon, na nananalangin, tapos makita mo, masumpungan mo, nasa loob ng tiyan ng balena. Di ba napaka-irrational na isipin yun, mga kapatid? Pero nangyari, sabi ng scripture. Kaya mayroon nagtatanong na hindi mananampalataya. Sabi niya, kayo mga mananampalataya, naniniwala kayo sa kwento ng tao na mayroong isang propeta, kinain ng balena. Paano natin may susigurado talagang nangyari yung kwento na yan? Sabi nung mananampalataya, pagka umakyat na ako sa langit, pag namatay ako, itatanong ko kay Jonah. Sabi, paano kung wala dun si Jonah? Kung wala dun sa langit yung ikaw magtatanong dun, sa impyerno. Mga batid. Diba? Hindi natin pwedeng gamitan ng karunungan ng sanlibutan, mga kapatid, yung mga tao merong ika-6 na pandama. Kasi meron sila, mga kapatid, na resources, mga kapatid, na nanggagaling sa ating Panginoon at hindi mo pwedeng ubusin yun. Kaya nga minsan, mga kapatid, pagka pinipersecute tayo, mga kapatid, habang hinihintay mo, mga kapatid, yung nagsasalita yung tao, humingi ka ng usap sa Panginoon kung paano mo siya kakausapin o sasabihin yung mga salita. Kasi magpo-provide ang Panginoon. Bakit? Kasi gumagamit ka ng 6 sense. Yung ika-6 mong pandama. Sabi doon, amen, napaka-irrational nun. Pero nangyari, mga kapatid. Diba? Siguro kung ako'y nasa tiyan ng balena, tapos ginamit ko yung sarili kong pandama, baka sinikap kong buksan yung tiyan ng balena para makalabas dun eh. Pero itong si propeta, mga kapatid, na Jonah, kahit siya'y minor prophet, mga kapatid, iba yung kanyang pamamaraan. At sana ito rin yung ating maging pattern. Kasi trouble yun eh. Alam niya, bago siya napunta sa balena, trouble. Kasi ang sabi, doon sa unang chapter, merong pinagagawa sa kanyang ating Panginoon, doon sa Ninive, ayaw niyang puntahan. Alam niyo ba't ayaw niyang puntahan? Kasi una, Gentile. Pangalawa, kaaway ng Ninive ang mga Israel. So ayaw niyang maligtas sila. Kasi alam niya, di ba, pag binasa yung scripture, alam ko, Panginoon, ikaw ay mahabagin, ikaw ay mapagpatawan. Pag nangaral ako doon, lahat yun magre-repent. Kasi dun sa Ninive, mga tao, mga kapatid, yung kanilang pagkakasala, yung kanilang kaisipan, ay hindi na magawang makita o ma-identify kung ano yung kanan at kaliwa. Ibig sabihin, mali-mali na yung mga judgment nila sa ibang bagay. At gusto rin silang iligtas ng ating Panginoon. Ano sa'yo kung gustong iligtas ng ating Panginoon yung kapitbahay mo, mga kapatid, na nagbubunsod sa'yo para lagi kang mainis? Diba? Kung minsan sinabi, huwag na sana maligtas yan. Diba? Kahit pinakamasamang tao, kung may binhiyan ng ating Panginoon, tatawagin niya ng ating Panginoon. Dapat ipag-pray mo eh. Diba? Minsan sabi ko nga, pag humingi ka ng patience sa ating Panginoon, bibigyan ka ng mga tao na nakakainis. Pinag-pray mo yan eh. Diba? Pag-pray mo na lang yung tao, mga kapatid. Kasi pag nakipagbaka tayo, pagsuntukan tayo doon, mga kapatid, anong testimony mo? Hindi mo ginamit yung 6 sense. Ang ginamit mo yung 5 senses. Nasira na yung testimony mo, nagkapasa ka pa, nagkabukol-bukol ka pa, mga kapatid. Diba? Gamitin natin yung ating 6 sense. Kasi 6 sense, nandun ang wisdom, nandun ang understanding, nandun ang pag-ibig ng ating Panginoon, nandun yung fruits of the Spirit. Para bang ganito yan eh. Meron kang access sa isang sa isang lugar, mga kapatid, na hindi nauubos ang Panginoong Jesucristo yan. Sabi doon, diba, He will supply your needs according to His riches and His glory. Pag sinabing siya magsusupply, mga kapatid, hanggang sa kunin ka ng ating Panginoon, magsusupply yun sa'yo, mga kapatid. Sabi niya, and said,
I cried by a reason of mine affliction, sabi sa Tagalog, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon. Kasi yun nga yung pang-contact mo eh. Yung sixth sense. Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa aking pagdadalamhati. Sabi niya, sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Kasi tumawag ka sa ating Panginoon eh. Kaya hindi ako niniwala, sabi mo, Pastor, hindi tumugon ng Lord eh. I doubt, hindi ka tumawag talaga sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, Jeremiah 33:3 eh, call unto me, and I will answer thee, and I will show things that you have never known before. Amen. Ipapakita ko sa iyo mga bagay. Gusto kasi natin, isang prayer lang gusto natin, sumagot na ang ating Panginoon. Asan ang sincerity dun, mga kapatid? Alam mo, itong lugar na to mga kapatid, ang tagal namin pinag-pray yan, mga kapatid. Tapos yung pamamaraan pa ng Panginoon, di ba? Kung ikaw hindi ka mananampalataya, susumpain mo ang ating Panginoon. Di ba? Kailangan niyang gawin to. Yung surgery. Nung nandito na kami, sabi ko, Lord, nandito kami. Sabi nung tinig, yan yung rason. Bakit ko pinermit yan? Para maiposisyon ka. Amen. Sa lahat ng bagay mga kapatid, nagre-require ang Diyos ng sacrifice. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos, sa presensya ng Diyos na wala kang dalang hain. Yun yung pamantayan sa natural. Pero sa ministro mga kapatid, talagang ganun, mga kapatid. Diba? Kaya prayer ko Lord, kung kaluwalhatian sa'yo, nakunin yung 4 na ngipin, sige na, kunin mo na. Umiyak ako mga kapatid. Halos mag-breakdown ako Diba? In-invest ko Magkano magpa-brace? Sipin mo, from 2017 hanggang 2024, mga kapatid, yung gastos lahat, mga kapatid. Kaya wala kang pwedeng paglagakan ng pananampalataya mo sa mga natural na bagay. Kayang alisin ng Panginoon yan ng isang iglap, mga kapatid. Pero kung isasalig mo ang pananampalataya mo sa mga bagay na eternal sa ating Panginoong Jesucristo, yun mga kapatid, ang pinakamainam po sa lahat. Kasi para kang naglagay mga kapatid ng investment mo mga kapatid. Diba, tao kasi naglalagay ng investment sa natural, di ako against dyan. Pero kaya minsan naglalagay ng investment sa ganito, sa ganyan, kasi hindi secure. Bakit ka hindi secure? Kung mananampalataya ka. Kasi gumagamit ka ng 5 senses mo. Pero kung secure ka, meron kang pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba sabi ko doon last time sa camp, may mga nagtatanong, ba't wala kayong savings? Sabi ko, ano? Wala kayong savings. Ang sabi ng Panginoon, bakit? Pinagkulangan ko ba kayo? Hindi naman nagpabaya ang Panginoon. Diba? Minsan tinatanong din natin yan Tayo na pinakamatas na turo, maganda. Pero ba't parang wala kang savings, pastor? Alam mo kasi, hindi pamamaraan na mga kapatid ng tao, ang siyang mga kapatid kailangan mangyari sa atin. May pamamaraan ng ating Panginoon. Pero hindi ko sinasara na maaaring ang Panginoon i-bless ka sa paraan ng material, mga kapatid. Diba? Balanse naman tayo dyan mga kapatid. Kasi pag sumalig tayo dito mga kapatid, anong sabi ng message? Pag naging self-sufficient ng isang tao, doon na siya mag-i-start na mag-fall. Kaya makikita natin, inadequate ako pastor marami akong kahinaan, marami akong kakulangan. Yan ang nagbubunsod sa'yo para lumapit sa ating Panginoon. Kasi pag nasa iyo ang lahat, minsan pag may pera ka, wala kang wala kang takot sa Panginoon Kung marami kang pera doon nakasalig Yung pananampalataya mo Hindi, kahit na gumastos ako ng ganito, okay lang. Pero pagka said, butas ang bulsa mo, wala nang bigas mga kapatid, di ba nandun ka sa sulok, nananalangin ka sa ating Panginoon? Nakitamis mga kapatid ng kanyang presensya, at may kita mo may kakatok, tapos biglang mabibigay sa'yo. Kasi ayaw ng Diyos na sumalig tayo sa 5 siyensya na meron tayo. Sumalig tayo dun sa 6 na pandama na siyang nagbigay sa atin. Sabi niya, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman at sa gitna ng dagat at tubig, nasa palibot ako, at lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. Na-overwhelm. Hallelujah. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata, gayon man ay titingin ako uli sa iyong banal na templo. Teka muna, nasa tamang kaisipan pa ba si Jonah? Nananalangin siya. Sabi niya sa English,
I am cast out of thy sight, yet I will look again toward the holy temple. Ano yung tinutukoy niya? Sa Israel, pagka meron silang panalangin, titingin sila mga kapatid dun sa templo na itinayo ni Solomon, o kaya naman hahawak sila dun sa pader bago sila manalangin. Kasi nandun ang pananampalataya nila, natutugon ng Panginoon kapag tama sila ng pwesto, ng hawak mga kapatid dun sa templo. Pero itong si Jonah, dahil alam niya na ang Diyos ay eternal, hindi nakikita, hindi siya tumingin mga kapatid at naghanap kung meron bang templo dun sa tiyan ng balena. Tiningnan niya na, tiyan ng balena ito, yung kaliwa, yung kanan, yung harap, likod, yung taas, baba. Pero titingin pa rin ako sa templo ng Panginoon. Bakit? Meron siyang ika-6 na pandama. Meron siyang nakita na lampas mga kapatid dun po sa natural na bagay. Kasi merong pananampalataya. Kaya sabi doon ay, kinulong ako ng mga tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa, at kalaliman ay nasa palibot ko, at ang damong dagat ay pumipilipit sa aking ulo. So may kita mo yung mga experiences mga kapatid, na consequences ng hindi niya tugon mga kapatid sa atas ng ating Panginoon. Pero sabi ko nga, kuminsan, alam mo kasi pag anak ng ating Panginoon, yung pagiging anak mo, hindi na mababago yan. Ang nangyayari lang, pag tumitigas ang ulo mo, papaluin ka ng ating Panginoon. Kaya ka pinapalo, para bumalik ka sa ating Panginoon. Hindi para sabihin na itinatakwil ka na. Diba? Kaya minsan, pag kami mga mali tayong decision, hindi natin maikakaila, kahit na hingin na natin ang tawad sa ating Panginoon, hinahabol tayo ng consequences. Hinahabol tayo ng collateral damage, mga kapatid. Pero kailangan nating tanggapin yun. Kasi alam mo, ganito yan eh. Pag humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, yung pagpalo niya mga kapatid, tanggapin natin na may biyaya yun. Kasi para sa atin yun. Diba? Kasi itinutuwid tayo ng ating Panginoon eh. Kaya itong si Jonah mga kapatid, patuloy siya dito, nang sabi niya, ay ako'y bumaba sa kaibaba-ibaba ang bundok, at sa lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman, gayon may na isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. 7. Nang aking kaluluwa ay mga lupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon. Minsan yung mga kalumbayan, minsan pinapadala ng Panginoon yan para maalala mo ang ating Panginoon. Dinadala tayo ng Panginoon dyan, hindi para ma-down tayo, kundi hanapin mo ang Panginoon. Kasi alam mo, ganito siya kabiyaya sa mga anak niya. Minsan, may mga mali tayong decision, pero dahil permissive yun eh, pinahintulutang kalooban ng ating Panginoon. Babalutin niya ng biyaya yan mga kapatid para ibalik ka sa kalooban ng ating Panginoon. Mangyayari yun mga kapatid kapag tayo humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi dito yung picture, hindi nangyari muna yung pananalangin, pag-repent niya bago siya nilabas mga kapatid ng balena. 'Di ba? Hindi ako nagtuturo dito na sabi, okay lang pala, sabi ni pastor. Kunin niyo yung kaisipan mga kapatid. Na hindi po binabago ng Diyos yung position mo bilang anak, pero may palo, may consequences. Pero pag nagrepent ka naman mga kapatid, patatawarin ka naman ng ating Panginoon eh. Lilinisan ka naman ng ating Panginoon eh. Tatanggapin ka naman ng ating Panginoon eh. Ang naglalayo lang sa atin, ba't ayaw natin magrepent? Kasi meron tayong sariling pride sa puso natin. Hindi sabihin natin, nahihiya kasi ako, Panginoon, lumapit sa Panginoon, pastor eh. Pride yan. Akala mo lang hindi. Pero kung as is, sabihin mo, mali talaga ako. I mess up, Lord. Nagkamali ako, Panginoon, tulungan mo ko na hindi na muli ako madapa. Sabi nung awit kanina. Andiyan ang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, at nagsisilingap ng mga walang kabuluhan ng mandaraya, binabayaan ng kanyang sariling kaawaan. Sabi niya, ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, at aking tutuparin niya ang aking ipinanata. Di ba? Like ko sinasabi, pag meron tayong baw sa Panginoon, tuparin natin yan. Kaligtasay sa Panginoon. At sabi doon, at ang Panginoon ay nagsalita sa isda, iniluwa si Jonah sa tuyong lupa. Doon lang siya binaba. Si Jonah, kahit sabi mo na, ang sabi nga ng message wala nang mas pinaka-worst pa na itsura ng pagiging isang backslider maliban kay Jonah. Kasi nung umalis sa presensya ng Panginoon, sabi, bumaba siya, papunta mga kapatid sa Tarshish, bumaba siya sa daong, nandito sa ilalim mga kapatid, ginising siya, nung nag-confess siya, yun ang problema mga kapatid, yung power ng confession.
Like ko sinasabi dito, hindi ang kasalanan ang nagpapabigat sa tao. Ang pagtatago ng kasalanan ang siyang nagpapabigat sa puso ng tao. Pero once na-confess, sabi niya, sige na, ihulog niyo na ako. Kasi tipo yun ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y kailangan mapa sa ilalim sa tiyan, mga kapatid, ng Sheol. Ibig sabihin, mailibing. So lahat sila may fulfill lang ng scripture. At ang sabi doon, bumaba yung kanyang katawan, merong balena, mga kapatid, na kinain siya. At kapag ang balena ay busog na, pupunta sa pinakapusod, mga kapatid, ilalim. Di ba? Down, 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 down. Mga kapatid. Pero nung nagrepent siya, mga kapatid, inilagay siya sa tuyong lupa. Amen. Iniligtas siya ng ating Panginoon. Kasi meron ng gampanin. Lalo na pag may gampanin tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid. Diba? Marami ng kwento niyan. Mga ministro na tumatakbo sa gampanin. Lagi may collateral damage. Kasi minsan matigas ang ulo eh. Pero kung tinawag ka ng ating Panginoon, kailangan mong tumugon, mga kapatid. Kahit pa sabihin mo, Pastor, di ko kaya eh. Hindi mo talaga kaya, pero ang Panginoon na mag-i-equip sa iyo, mga kapatid, para magawa mo ang mga bagay. Sabi niya, tuloy natin, mga kapatid. Amen. Sabi dun sa scripture, 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, ito yung last Sunday din. Sabi dito, sapagkat, sabi niya, bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, para bang ganito, sapagkat kami lumalakad sa ika-6 na pandama, sabi, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa ika-5 pandama. Amen. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa 5 pandama, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihan, sixth sense, na gumigiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka, bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng mga pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ito yung 3 bagay na binanggit ko last time, di ba? Pag sinabi mong laman, automatic 5 senses yan. Pero kung gagamitin natin, mga kapatid, yung ika-6 na pandama, yung binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, doon lang din tayo, mga kapatid, makapag-overcome. Sabi niya, we know the battle we went. Alam natin yung mga pakikibakang ating mga dinaanan. We know that Eve lost the battle because she relied upon her reasoning. Kapag tayo bumabase sa pag sinabi mong reason, sa Tagalog, pagrarason. Paano nabibigay ang pagrarason? Pagka ikaw ay may sariling pag-iisip, pag-unawa, may sarili kang pananampalataya na hindi nakabase sa salita ng ating Panginoon, that's when you lose the battle, mga kapatid. Sabi dito, she relied upon her reasoning instead of her faith in God's Word. Kung nanatili sana siya, mga kapatid, dun sa salita. Let's repeat that. She relied upon own reasoning instead of having faith in God's Word. Ba? Imbis na tayo mag-rely, ibig sabihin, umasa sa salita ng ating Panginoon, pag bumasi tayo sa ating sariling pangunawa, dun tayo mag-fail. Sabi niya, that's exactly what Satan would have tried to said when the word come to Mary. Si Mary, isa pa. Diba? Nung sabihin ng anghel kay Mary, mga kapatid, na siya'y magdadalang tao, anong sabi ni Mary? How can these things be? Meron tayong mga bahagi na binabasa sa scripture na sinasabi natin, paano kaya mangyayari ito? Diba? Dahil siguro sa unang basa mo, ang gamit mo yung 5 pandama. Pero nung nauunawaan mo na ito'y salita ng Diyos at ginamit mo yung ika-6 na pandama, ang sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. At ang sabi dun, mga kapatid, nung sabihin niya yan, wala naman siyang naramdamang may sumipa na agad eh. Ang ginawa niya, alam mo kung anong ginawa niya, mga kapatid? Pumunta kay Elizabeth. Si Elizabeth, sa Book of Zechariah, mga kapatid, ay ito'y nagdalang tao at hindi sinampalatayanan ni Zechariah. Kaya naging pipi si Zechariah. At nandun yung bata, si John the Baptist. Nung pumunta si Mary, wala pa siyang nararamdamang anuman, pero pinatotoo niya. Kaya nga napakahalaga ng pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kasi ginagamit mo yung ika-6 mong pandama. Ang awit, ang papuri, testimony, ika-6 na pandama. At ang sabi dun, wala pa siyang nararamdaman na kung ano, mga kapatid, pero ang patotoo niya, sabi nung anghel, magkakaanak ako. Di ba sa huling panahon, nagpadala rin ng anghel sa atin na merong bukas na aklat. At ang sabi dun, Revelation 10:7, binuksan, mga kapatid, para mahayag yung buong mystery of God. Pagdating ng 8 hanggang 11, mga kapatid, may inutusan para kainin yung aklat. Nang sabi dun, mga kapatid, ministry yan, mga kapatid, ng nobya ni Kristo.
Dahil tayo magtutuloy mga kapatid ng ministry. Sabi niya, said, Holy Ghost will overshadow you. Sinabi nung anghel, ay lililiman ka ng Espiritu Santo. Salita yun ng Panginoon. Sabi, but be it unto me according to your word, and that brought life, there you are. Doon nagbubunsod ng buhay kapag ginagamitan natin na ika-6 na pandama. Pero sabihin mo, di ba, mag-preach si pastor, tapos ikaw, karnal yung isip mo, mga kapatid, hindi ka nakikinig sa preaching, kung ano-ano ginagawa mo mga kapatid, talagang hindi ka magbe-benefit dun sa preaching. Pero kung kumukonekta ka ng ayon sa ika-6 na pandama mga kapatid, mabibless ka. Diba? Diba sabi ko nga, sa isang church, hindi lahat pare-pareho mga kapatid. Pero sigapin mong tingnan. Tingnan mo, kung 2 tao na nakikinig ng pangangaral mga kapatid, ba't hindi pareho ng resulta? Kasi hindi rin sila pareho mga kapatid ng pag-approach. Kasi yung isa ginagamit, 5 pandama. Yung isa ginagamit, yung 6 sense mga kapatid. Sabi niya, well, you know, Satan said, all will laugh at you. Diba? Para sabihin mo, ilang years ba? Yung pagitan mula sa Book of Isaiah hanggang dun sa ating Panginoon Kristo. Nasasabihin mo, nagdadalang tao ako. Sabi ng anghel. Pagtatawanan siya. Kasi sa time ni Isaiah mga kapatid, maraming nagsabi na sila'y nagdadalang tao at hindi naman nangyari na nailuwal nila ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, mga kapatid, grabe ang persecution ni Mary. Mga kapatid, pangalawa, hindi pa sila kasal ni Joseph, ay nagdadalang tao siya. So nakakahiya yun. Kaya kailangan nilang pumunta ng Bethlehem mga kapatid at doon mailuwal ang ating Panginoon. Bakit Bethlehem, Pastor? God's house of bread. Doon kailangan maipalitaw ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, right up in the Judea, sabi doon, you know you're going to have a baby. Before she felt anything because the word already been set there. Ang salita ang bumigkas mga kapatid. She didn't have to go through the prayer line second time, you know. No, sir. She believed. She didn't have any sign of life. She never had no sign of pregnancy at all. She felt nothing. Wala siyang naramdaman, hindi siya nag-pregnancy test doon mga kapatid. Walang anumang buhay mga kapatid siyang nararamdaman. Pero ang sabi, everything just been like it was. But he went telling everybody, I'm going to have a baby. Bakit daw? Because God said so. She's the royal seed of Abraham. Kasi pag sinabi mong Abraham, laging tumitingin doon sa pangako. Kasi sabi natin, di, royal seed of Abraham kami, pastor. Dapat tumingin ka doon sa pangako. Pero mga kapatid, alam mo, bilang isang nobya mga kapatid, individual na believer, kung ganyan yung ating approach mga kapatid, gamit ang 6 sense, doon nagkakaroon ng maturity, doon nagkakaroon ng bunga, doon nagkakaroon ng resulta. Pero pagka isang preaching, tinatanggihan mo mga kapatid, kasi hindi naman ako pwedeng mag-preach dito mga kapatid nang wala sa scripture tsaka walang message. Diba? Pwede kayong magtanong sa akin, Pastor, yung sinabi mo kanina, nasa message ba yan? Nasa scripture ba yan? Hindi ako pwede mag-preach dito nang walang message mga kapatid. Kahit pa isang bagay, mga kapatid, na marahil isang bagay na hindi ninyo nakasanayan, na ito'y inihayag mga kapatid dahil kailangan kong ituro, diba? Hindi ako pwede magturo dito nang wala pong message mga kapatid. Meron at merong quote yan mga kapatid. Sabi niya dito, she started right out, sabi niya, you know what she said? Sinabi ni Mary, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. Nag-agree lang siya mga kapatid. For she know that the word, God's word, the messenger was God's messenger. And that angel was God's angel because he stay with God's word. Diba? Malalaman mo kung isang tao, isang sinugo, mga kapatid, ay sugo talaga ng Panginoon, mananatili sa salita ng ating Panginoon. At yung salita, mga kapatid, na bit-bit-bit-bit niya, ay magbubunsod ng buhay sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kung wala po ako mga kapatid sa pananampalatayang ito, at tinanggap ko ang mensahe mga kapatid na para bang magaan lamang. Ibig sabihin, minagaan mo mga kapatid ang pagtanggap sa mensaheng ito. Kung hindi ako nabago mga kapatid, magiging against ako dito. Pero nakita ko may nabago eh. Merong kakaiba mga kapatid. Nung sinimula mong sampalatayanan ito. Pero hindi naman talaga kaagad-agad eh. Diba yung maturity ng tao? Gaya ng sinasabi ko sa inyo mga kapatid, nagpasimula ka minsan, up and down ka, para kang palitaw. Diba? Alam niyo naman yun mga kapatid. Pero subukan mong manampalataya ayon dun sa 6 sense mo mga kapatid. Talagang magtutuloy-tuloy ang pag-grow mo sa ating Panginoon. Sabi doon,
She started right out praising God before she felt life. Before she left any sign of anything, she didn't want no more sign. She had His word, and that was all was necessary. Ibig sabihin, talagang tinanggap niya yung salita na meron pasasalamat sa ating Panginoon. So, sabi ko, paano mo gagawin na tanggapin ang salita ng ating Panginoon at magkaroon nito ng resulta? Ang binhi o yung salita, pag tinanggap natin, kailangan mong diligan yan. Ang sabi, diligan mo ng mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi pagka ganun yung ating mindset, ibig sabihin, yung pananampalataya mo ayon sa sixth sense. Kasi hindi pwedeng negative ang confession mo. Sinasabi mo, hindi naniniwala ako, kaso nga lang, para kasi wala pa ako nararamdaman, pastor. Wala pa rin yun. Pero sabihin mo, mga kapatid, wala pa man, hindi ko man nararamdaman, hindi ko man nakikita, hindi ko man narinig ang Panginoon, hindi ko man naamoy yung pangako, hindi ko man nalasahan, pero alam ko sa pamamagitan ng pananampalataya, ibinigay na ng Panginoon. Doon nagkakaroon ng resulta, mga kapatid. Amen. That's right. That's the angel told me. Get the people to believe you, and I tell the word of God. Ain't believe me, and it's believe the word. Diba, inatasan siya. Sabi niya, kung mapapaniwala mo ang mga tao na maniwala dun sa mensahe mo, ay ipapanalangin mo sila, gagaling sila. Kaya sabi dun, ang pananampalataya nila ay hindi sa iyo, kundi dun sa salitang bit mo. Kahit nga ang pastoral office, lagi ko sinasabi, mga kapatid, hindi ko salita ito. Ito'y salita ng ating Panginoon. So kung nakita ninyo na nasa scripture, mga kapatid, sampalatayanan niyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya pa dito sa Hebrew, yung 3 Hebrew children, mga kapatid, kung siguro bumase sila sa pagkatakot, alam mo, isa sa mga bagay na nagpaparalisa sa isang believer, mga kapatid, fear. Once na nag-set in ang fear sa puso ng tao, napaparalisa, mga kapatid, yung pananampalataya. Pero itong tatlong binata na ito, mga kapatid, Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, hindi sila natakot, mga kapatid, kay Nabucodonosor. Ang sabi doon ay hindi kayo yuyukod after na tumunog yung mga instrument. Sabi doon ay hindi kami yuyukod. Kasi alam nila, mga kapatid, na yung kanilang pananampalataya ay hindi nakasalig, mga kapatid, doon po sa nakikita. Kasi sakit ng Israel yan eh. Diba? Nung lumabas sila sa Egypt, sa Exodus, mga kapatid, nung hindi na nila makita si Moses, gumawa sila, mga kapatid, ng molten calf. At ang sabi nila, itong molten calf ang nagligtas sa atin mula sa Ehipto. Kasi nature ng tao na meron dapat siyang mahawakan, meron siyang makita bago siya sumampalataya. Yan po yung mga karnal na tao, mga kapatid. Pero yung mananampalataya sa ating Panginoon, sapat na sa kanila, mga kapatid, na maniwala sa sinabi ng salita. Diba? Isipin nyo, itong sinasampalatayanan natin, hindi tayo kasama nung ito'y maipangaral, mga kapatid. Nung ito'y maisulat. Pero ba't naniniwala kayo? Kasi merong ika-6 na pandama dyan sa puso ninyo. Wala naman tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo'y nangangaral, nag-foot washing, nag-communion. Diba? Sabihin pa nung iba, patay na yung mga propeta, naniniwala pa rin kayo sa Biblia. Kasi meron kami ika-6 na pandama eh. Naniniwala kami na ang salita ng ating Panginoon ay hindi po siya nagbabago, siya'y tapat at ito'y mabisa, mga kapatid, doon sa naniniwala. Pero doon sa hindi naniniwala, ito'y walang kwenta sa kanila, mga kapatid. At sabi doon, gumawa sila ng guya, sabi nila ito yung Diyos. Parang ganun eh, gusto nila mag-bow down yung 3 tao. Pero sabi doon, alam ko ililigtas kami ng Panginoon. Pero sabi din nila, kahit hindi man kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba dyan. Ano yung pananampalataya ng sixth sense na yun? Hindi nagko-compromise, mga kapatid. Kasi pag tayo nagko-compromise tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, nakabase tayo saan? Ika-5 pandama. Pero kung talagang tinatayuan natin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin, gumagana dyan yung sixth sense. Diba? Kasi ito, mapandaya ito, mga kapatid eh. Mapandaya talaga, mga kapatid, ang laman na ito. Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 10. Sabi dito, when Jesus entered in Capernaum, nung pumasok siya, mga kapatid, sa Capernaum, merong centurion. Diba? Alam niyo yung kwento niyan, mga kapatid. Na nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. Alam mo, yung alila na yan, anak niya yan, mga kapatid. Sabi doon ay, I will come and heal him, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pagdating doon sa 8, ang sabi niya,
Sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita ay gagaling ng aking alila. Kasi hindi nakabase mga kapatid na kailangan, di ba? Inisip natin, mabisa lang ang salita ng ating Panginoon kapag nakikita natin gumagawa siya. Sa form mga kapatid na nakikita talaga natin sa ating mga mata. Pero itong pananampalataya ng senturyon na ito mga kapatid, merong sixth sense na magawang sabihin, Lord, hindi kinakailangan. Kasi ako bilang sundalo, salita ko lamang pag sinabi ko, sumusunod yung mga nasa ilalim ko. Kaya ang gawin mo, Panginoon, salitain mo lamang, gagaling yung alipin ko. Sixth sense. At ang tanging nakagawa nito mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, yung pananampalataya ng mga hentil, mga Gentile. Kasi hindi tayo nakabase mga kapatid dun sa nakikita natin. Si Tomas, mga kapatid, na hindi kasama dun sa First Communion, mga kapatid, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? To see is to believe, di ba? Sabi niya, kung di ko maidaite yung aking daliri sa kamay ng Panginoon, hindi ako maniniwalang mabuhay siya. Nag-communion second Sunday. Nagpakita ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, idaiti mo. Yung daliri sa akin, tagiliran sa aking kamay. Sabi nga nung iba, my Lord, my God. Di ba? Sabi ni Tomas. Sabi mo si Tomas, naniwala na meron Diyos. Sabi nung iba, hindi, nagulat lang yan si Tomas. Lord, my God. So sabi niya, Lord, my God. Panginoon at Diyos. At nung idinaiti niya mga kapatid, naniwala siya. Sana walang ganyang believer mga kapatid. Diba? Kasi ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga sumasampalataya, pero mas higit yung mga taong hindi nakakakita, hindi nila ibinase ang kanilang pananampalataya sa ikalimang pandama, pero naniwala sa ating Panginoon. Sila yung mga nagbubunsod ng isang magandang resulta mga kapatid, dun sa kanilang hinihingi sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, pag binasa ninyo, sabi niya ay, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Diba? Kasi Gentile lang ang merong ganyang pananampalataya. Gaya natin mga kapatid. Kasi ang Gentile, ang tingin ng mga Israel sa atin, aso. Mababang uri ng tao mga kapatid. Pero kasi tayo, hindi tayo matatalinong tao gaya ng mga Griego, mga kapatid. Pero meron tayong tinanggap sa ating Panginoon na pananampalataya, sixth sense mga kapatid, na nagbubunsod sa atin para gawin ang mga bagay na ginagawa natin. Sabi niya, Amen. Lalampasan ko na yung iba mga kapatid. May sinabi sabi dito, sa message ng Identification, 1964, paragraph 29, sabi niya, now we want to say this so that you'll understand. The reason that I put prayer line off to meet every person is because my principle, my objective is this, that the people will receive Christ as their healer without any laying hands on them. Alam naman natin, sa panahon ni Brother Branham, talagang 'di ba, yun ang yun ang nais niya, lagi may prayer line. Pero dumating yung inspiration sa kanya 1964 mga kapatid. Nang sabi niya ay ito yung dahilan bakit sana maintindihan ninyo na ang rason bakit ko inalis yung prayer line para yung bawat tao ay dalin ko sa ganitong prinsipyo na ang layunin ko, sabi niya, na ang tao ay tanggapin si Kristo na bilang kanilang tagapaggaling na hindi na kinakailangan na sila lagyan pa ng kamay. Patungan pa ng kamay. Pastor, hindi ba binabangga in scripture? Hindi. Di ba sabi na sa James, last time sabi doon, kung merong may sakit sa inyo, tawagin niyo yung mga matatanda sa iglesia, siya'y pahiran at ipanalangin. Pero sabi dito, it will take the sixth sense, yung pananampalataya mga kapatid, na hindi mo kailangan ng paglay hands pa ni pastor para gumaling ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung may dumating na inspiration na gaya niyan mga kapatid, gawin mo. Kasi sa Panginoon ang galing yan. Pero kaya may pastor, sabi doon, hindi pastor ang nagpapagaling. Ay ko sinasabi yan Tinutulungan lang na maitaas ang pananampalataya nyo sa ating Panginoon. Nang sa ganun, yung pananampalataya nyo at yung promisa ng Panginoon magpang-abot at magkaroon po ng resulta. Amen. Sabi dito, mga kapatid, John 20:26 to 29, after 8 days, his disciples were, sabi dito, nung 8 araw nang muling nasa loob ng bahay, ito yung mga kapatid, si Tomas, yung sabi ko kanina mga kapatid. Amen. Last na quote mga kapatid, sabi niya, you people tonight that's going to be prayed for, kayong mga tao na nais niyong maipanalangin, I'm saying this for
your glory, for your understanding, para sa inyong kaunawaan. If you're not ready to come in prayer line, don't come. Kasi may pamantayan din, may terms Diba? Pagka may prayer line, para may panalangin ka, tapos wala kang sapat na pananampalataya, mga kapatid, huwag ka nang pumila. Because you must remember that this is the time that when God is going to take you at your word, you've got to take Him at His word. Ito yung panahon na talagang sasampalatayanan mo ng buo, mga kapatid, yung kanyang salita at aasahan mo na ang Panginoon ay tutugon din sa ganong pamamaraan. Sabi niya, and it doesn't matter what anyone says, hindi mahalaga yung sasabihin ng iba, how you feel. May ganyan di ba? Na binabasa yung pananampalataya sa nararamdaman. It doesn't matter what anyone else say or how you feel, your feeling has nothing to do with it. Jesus never said, did you feel it? Wala naman sinabi ang ating Panginoon nung pinag-pray, naramdaman mo ba yung healing? Ang sabi niya lang, mga kapatid, did you believe it? Sumampalataya ka ba? Sabi niya, you must believe it, and your healing is already secured. Jesus Christ healed you, saan? At Calvary. And no matter what trouble is, you must accept it. And before you can accept it, you got to believe it. Mahirap tayong tumanggap ng isang bagay kung hindi natin sinasampalatayanan. Kaya merong mga tao na hindi tumatanggap ng salita ng ating Panginoon, ang punto lang doon, hindi sila sumasampalataya. Because faith is based, or healing is based on faith, and faith is based on the Word. Sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, dito sa mensaheng ito, mga kapatid, ay magawa nating makita na tayo hindi lamang isang tao, mga kapatid, na flesh. Yun nasa loob mo, mga kapatid, spirit. Yan yung may buhay, mga kapatid, na eternal life. Merong seed. At kailangan, mga kapatid, gamitin natin yung 6 sense. Hindi lagi itong 5 sense. Kasi pag 5 sense, matitisod ka sa tao, malidisappoint ka sa tao, hihinto ka maglingkod, pag nagkamali ka, todo condemn ka sa sarili mo, mga kapatid, instead na you take God at His Word. Amen. Diba? Lahat ng pressure, lahat ng dinadaanan natin sa mundong ito, mga kapatid, may kanya-kanya tayong kabigatan at lahat pakikibaka, mga kapatid. Pero pag bumasi tayo dito sa 5 siyensya na ito, mga kapatid, lagi niyong tandaan, mag-fail kayo yan sa dulo. Pero kung ang Panginoong Jesucristo itinanggap ninyo sa anyo ng salita, sa inyo ng Espiritu Santo, na siyang magiging gabay sa inyo, mga kapatid, meron kang ika-6 na pandama, mga kapatid, na dun mo nadadama ang ating Panginoong Jesucristo. Figurative. Diba? Pwedeng sa anyo ng kanyang presensya, sa anyo ng awit, because God heals by music. Amen. Diba? Meron mga tao hindi nag-enjoy sa mga Christian music kasi walang 6 sense. Pero kung meron kang 6 sense, kahit sabihin mo na, Pastor, yung pinapakinggan ko naman, hindi naman worldly. Walang problema kung di worldly, kung inspirational. Okay lang. Kaya lang, kung mananampalataya ka sa ating Panginoon, mas nanaisin mo pa rin yung mga makalangit na awit sa ating Panginoon. Kasi pagka tayo nababad sa mga secular song, nakasabihin natin wala namang harm. Diba? Alam mo, meron pa rin yung influence sa atin. Diba? Kaya maging balanse tayo. Pastor, paano pag mga love song? May mga Christian love song. Kasi yung mga love song sa panahon ngayon, mga kapatid, nagbubunsod lang ng hindi magandang espiritu sa tao. Lahat, mga kapatid, itong mga bagay na nakikita natin, ang pakikipagbaka natin sa espiritu. Diba? So dito, sa kaharapin natin na bagong taon sa ating Panginoon, ang pakikibaka natin ay hindi sa laman at dugo, mga kapatid. Nahayag ang Panginoon sa atin, hindi rin sa laman at dugo. Ito'y pinahayag sa atin sa pamamagitan ng kapahayagan sa Panginoon at sa pananampalatayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Kung ang pananampalatayang ito, yung tinatawag na ika-6 na pandama, ang siyang nagbigay sa atin, mga kapatid, once ng kalakasan para maglingkod sa ating Panginoon. Ito rin, mga kapatid, ang kinakailangan masustain sa atin hanggang sa dulo, mga kapatid, at pagpapalit ng katawan sa ating Panginoon. Diba? Yung nararamdaman mo, yung feelings mo, yung iniisip mo, isip mo lang yan. Sabi nga ng isang pastor, isip mo lang yan. Lagi kang bumalik sa salita ng ating Panginoon. Kahit gano'n pa yung nararamdaman mo, kahit gano'n pa sinasabi ng isip mo, ng nararamdaman mo, kasi meron tayong mga nakasanayan mga kapatid. At yung nakasanayan na yun, kapag hindi yan nabago, hindi yan naagapan, mga kapatid, gano'n na yung mindset mo. Pag gano'n ang mindset mo, ibig sabihin nakasali ka sa 5 senses. Pero sa pananampalataya,
yan ang magbubunsod ng resulta sa atin, mga kapatid. Sa mga kabataan, alam ko yung pressure ninyo, mga kapatid, sa school at lahat. Pero lagi kayong bumalik sa ika-6 na pandama. Kapag napipressure na kayo at lahat, hinto, luhod, manalangin sa ating Panginoon. Ba? Sa mga matatanda, mayroong pagsubok, hinto, luhod, hingi, mga kapatid, ng tulong sa ating Panginoon. Diba? Kasi hindi tayo kumukontak eh. Pero kung kumukontak tayo sa pamamagitan ng ika-6 na pandama, diba? Kasi may mga tao naman din naman lumalapit sa 5 pandama. Saan, pastor? Yung pumunta dun sa templo, sabi niya, ako, nag-ika po ako, Lord. Talagang sinusunod ko yung kautusan. Diba yung Pariseo? Lahat nasusunod ko. Lahat ng sinabi sa message, nasusunod ko. Pero hindi nalugod ang Panginoon dun. Nalugod siya, mga kapatid, dun sa merong ika-6 na pandama na hindi lamang maitungo yung kanyang ulo sa taas, kundi kanyang hinahapak, mga kapatid, yung kanyang dibdib at sinasabi, patawarin mo ako, Panginoon. Ako yung mga kasalanan, ako yung may pagkukulang. Humingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Ika-6 na pandama. Ang sabi doon, mas justified pang lalabas yung taong yun. Because kung meron kang sixth sense, hindi ka rin magmamapuri sa ating Panginoon. It will make you humble, it will make you gentle and soft, mga kapatid, at lagi lamang nakadepende sa ating Panginoon. So hanggang yun na lamang, mga kapatid, ang mensahe sa tanghaling ito. Paumanhin sa pagtatagal, mga kapatid. Tayo po pasalamat sa ating Panginoon sa munting mensahe lamang po na ito. At sa susunod na ilang araw lang, tayo po itatayo, ilang araw lang, New Year na, mga kapatid. Dalangin ko na ang bawat pamilya, bawat mananampalataya sa ating Panginoon, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ano man ang mga panalangin ninyo, mga breakthroughs na nais nyo mangyari sa buhay nyo, ipagkaloob ng Panginoon sa atin. So awit tayo, mga kapatid, ng pasasalamat sa ating Panginoon bago tayo manalangin, umanin sa pagtatagal. Amen. Awitin natin yung awit na nagsabi, actually, naawit na nila kanina eh. Diba? Kasi ang Diyos hindi nagkulang eh. Awitin natin yung awit na nagsabing, di ka nagkulang, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Yes, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat, ang pag-ibig mo sasambahin, ikaw lamang, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang, kahit kailan. Sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal o kay dalisay ng pag-ibig. Panginoon, minsan ba
Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. O kay dalisay ng pag-ibig. Kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang. Iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa pupurihin namin ang iyong pangalan. Yes, Lord. Awitan ng may kadakilan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin, ligtasan. Pasasalamat, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming ika-anim na pandama, Panginoon. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa kahit kailan, di ka nagkulang. Iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan, di ka
patibayan ng sanlibutan. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Lord Jesus. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Lord, muli, maraming salamat sa tanghaling ito, Lord. Pribilehiyo muli, Lord, na marinig, o Diyos, ang iyong mga munting salita, Lord, na may panumbalik kami, Lord, sa tamang kaisipan, tamang pananampalataya, ng aming mga pandama, Panginoon, ay maituwid at patungo, Lord, sa ika-6 na pandama. Lord, narito, Lord, ang aming 5 pandama, Panginoon, na maaring hindi ka maideklara, Panginoon, sa paraan na kaya at dakila ng ika-6 na pandama. But Lord, we believe na anuman ang bagay, Panginoon, na ipinahintulot mo sa amin, ay isang bagay, Lord, na dapat mangyari ayon, Lord, sa pagkakadesenyo mo nito, Panginoon. Lord, dalangin ko ng bawat kaluluwa, Lord, sa mga oras na ito, Lord, sa 4 na sulok, Lord, ng tahanang ito. May you consecrate, Lord, every 5 senses, Lord, ng iyong mga anak. Tulungan mo sila, Lord, na magawa nila, Lord, na tanggapin ang ika-6 na pandama, Lord, na binigay mo sa kanila. Sa anyo ng salita, sa anyo, Lord, ng Espiritu. At ikaw, Lord, ang siyang ika-6 na pandama na yun, Lord, sa aming buhay. Na kung wala ka dito, Panginoon, ay hindi namin makikita na umiibig kami, Lord, sa iyong mga salita. Kung wala ka rito, Panginoon, sa aming mga puso, ay walang halaga sa aming, Panginoon, ng mga pagtitipon na gaya nito. At Lord, lagi mo kaming binabalik, Panginoon, sa isang kalagayan, O Diyos, na kami man ay hindi makaalis, Lord, gaya kay Jonah. Magtago man kami. Sikapin man namin, Lord, na itabi ang aming sarili. Subukan man namin, Panginoon, na huminto. Nandyan, sumasagana ang biyaya mo at inaabot kami, Lord. Pinatatawad ang bawat kasalanan. Nililinis, Lord, ang bawat puso't isip. Binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, na manumbalik at magpatuloy muli sa iyo. Lord, hindi po biro, Lord, ang dinaanan ng bawat isa, Lord, sa buong taon na ito, Ama. Pero hindi nun nilimitahan ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang kadakilaan mo. Nang sabi ng awit, kulang ang mga salita, Lord, para ipakita ang kabutihan mo at kadakilaan mo sa amin. Kaya tanggapin mo, Lord, ang aming mga papuri, ang aming panambahan, ang panalangin ito, O Diyos, upang sa ganung paraan man lamang, O Diyos, ay maibalik namin ang pasasalamat sa iyo. Lord, magtatapos, Panginoon, ng 2024, Ama. At dalangin ko, Lord, na patuloy mo, O Diyos, na ingatan, Lord, ang iyong mga anak. Huwag mo silang pabayaan. Ipakita mo, Lord, ang iyong mga pangako, Panginoon, sa kanila. Managana ang iyong kapangyarihan, Lord, sa iyong mga anak. Mga humihingi, Lord, ng kagalingan. Humihingi, O Diyos, ng biyaya mo. Humihingi ng kapatawaran at paglilinis. Matanggal, Lord, ang anumang kabigatan sa aming puso. Humihingi ng kapahingahan sa iyo, Ama. Lord, tugunin mo sila sa mga oras na ito. Kami humihingi, Lord, ng biyaya at habag mo, hindi sa aming 5 pandama, Panginoon, kundi ayon sa ika-6 na pandama ng aming pananampalataya. Ng pananampalatayang ito, hindi nakikita, Lord, ng anumang hadlang, ng anumang bagay na imposible, kundi ang lahat ng bagay ay imposible sa iyo, Panginoon. Bayaan mo, Lord, na makaugpong kami, Lord, sa iyo, sa trono ng biyaya sa umagang ito. At igawad mo, Lord, ang pagpapala, Panginoon, na walang sukat paglagyan, Panginoon, sa bawat tahanan, bawat pamilya. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord, sa mga oras na ito, nananalangin, humihingi ng gabay mo, nagsusumikap, Lord, na ganapin ang kalooban mo sa kanilang buhay. Bagamat, Lord, siguro may mga struggle, Panginoon, sa kanya-kanyang buhay. May mga bagay, Lord, na hindi namin ma-share sa ibang tao sa sobrang bigat ng aming dinadala. But, Lord, Ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabagong Diyos. Ikaw pa rin, Panginoon, ang Diyos na lagi nagmamalasakit, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya ipadama mo, Panginoon, sa anyo, Lord, ng iyong presensya, na Ikaw ay nandyan, Panginoon, at hindi ka nakalimot sa iyong mga anak. Bagat kami, Lord, ay nakakalimot, nagkakamali, may mga pagkukulang. Dalangin ko, O Diyos, patawarin mo, Lord, ang bawat isa. At itapon mo, Lord, sa dagat ng pagkalimot ang lahat ng bagay. At ang bawat isa, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng authority na binigay mo sa akin, Lord, sa iyong mga salita, linisan mo, Lord, ang bawat puso't isip, kaluluwa, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, ang bawat isa, Lord, sa dakong ito.
Ipagkaloob mo, Lord, ang selyo at ang Santong Espiritu ay mailagay, Lord, sa puso, Panginoon, at kaluluwa ng iyong mga anak. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy ang kanilang pananagumpay, Panginoon, sa iyo. Lord, lubos kaming umaasa sa iyo, Lord, kaya hindi namin pwedeng isaling ang aming pananampalataya sa aming limang pandama, Panginoon, sa sinasabi ng tao, sa sirkumstansya. Kaya Lord, nais naming bumalik, Panginoon, sa iyong mga salita at bayaan mo ang bawat isa, Panginoon, ay tumayo rito, Panginoon, sa isang bagay, Lord, na hindi po nauuga ang iyong mga salita. Lord, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa, Lord, maging sa aming pansamantalang paghiwalay, Lord. Ikaw ang patuloy na magpala sa iyong mga anak. Kapayapaan ang siyang iwan mo, Lord, sa kanilang puso at isip. Kapahingahan, provision, Lord, blessing, O Diyos, sa lahat ng anyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Muli, Lord, tapos namin ang buong service, ikaw ang siyang mapasalamatan, maitaas, madakila, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin, O Diyos, kasama ang pabuhay at salamat sa ibang dahilit matamis na pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tapos na po ang ating service. Tayo po'y malaya na magkamayan sa ating Panginoon habang inaawit natin yung When the Roll is Called.